Pinunasan ng dalagang si Alexis ang pawis na noo. Tanghaling tapat at tirik na tirik ang sikat ng araw. Hindi nakatulong ang lumang electric fan ng talyer para maibsan ng init ang panahon. Kahit pa sanay na siya sa ganong klima, minsan ay naiisip niyan dapat yata ay pinili na lang niyan trabaho sa bahay na inalok sa kanya noon. Pero ano naman gagawin ko sa opisina? Pagtatype sa computer buong araw. Di bali na lang. Iyon ang bulong niya sa sarili. Mas gusto na niya sa talyer. Yung amoy ng langis, yung humawak ng liabet screwdriver at magutingting na makina, kaysa maghapon nakaupo. Bilog! May kape pa ba? Sigaw niya sa pinsang si Billy. Malaki itong tao, masayahin. Bilog ka dyan! Bili na ako ngayon, oy! Wala nang kape, ubos na! Kung kailan naman kailangan ng kape, tsaka pa naubos. Papasok na sana siya sa opisina para kumuha ng pambili ng 3-in-1 sa sari-sari store nang biglang may pumaradang itim na BMW sa tapat ng kanilang talyer. Napakunot siya ng noo. Anong klaseng mayaman ang mapapadpad sa talyer naming barong-barong? Nang bumukas ang pinto ng kotse, ay inaasahan niyang isang matandang businessman ang lalabas mula roon. Siguro may bigote, nauubos na ang buhok, may hawak na mamahaling cellphone, malaki ang tiyan na walang pakialam sa mga maliit na tao. Pero hindi. Sa halip, isang matangkad at matipunong lalaki ang bumaba sa kotse. Malinis ang gupit, gwapo at mukhang mabango kahit tanghaling tapat. At ang una nitong sinabi, "Sinong pwedeng kausapin dito?" Ako. Napatingin sa kanya ang lalaki. Tila nagdalawang isip kung seryoso siya. Mekaniko ka? Hindi po boss. Security guard ako dito. Takaganto lang ako para malito yung mga kawatan. Pinaikot niya mga mata at pinunas ang kamay sa manubi ng coveralls. Kaya mo bang ayusin ang BMW ko? Walang emosyon itong tanong habang nakatingin sa relo na parabang napakahalaga ng oras ito. Nilapitan ni Alexis ang mamahaling sasakyan at tinignan yun. Obvious naman ang problema. Overheated engine. Kaya naman boss, pero mukhang nagmamadali ka yata eh. Di itulak mo na lang yan pabalik sa mansion mo. Natawa na lang si Billy sa tabi. Excuse me? Mainit ang ulo mo boss, pero mas mainit ang makina mo. Ano ba nangyari? Masyado kang mabilis magpatakbo. Di mo tinignan ang temp gauge mo no? Bumuntong hininga ang binata. How long will it take? Sa halip ay tanong nito. Hinaplas-haplas si Alexis ang baba at nagkunwaring nag-iisip ng malalim. Depende. Kung gusto mong gawin ko agad, doble singil natin sa ganyan. Pero kung okay lang sa'yo maghintay, siguro mga 2 o 3 oras. Doble. Yes boss, doble. Marami pa kasing nakapilang kailangan naming ayusin. Kung nakikita mo naman. Sa itsura mo, mukhang wala kang pasensyang maghintay ng ilang oras. Tama ba ako? Tinignan lang siya nito ng ilang sandali at pagkatapos ay natawa at umiling. Kakaiba ka ha? Ikaw din? Seryoso, pwede kang mag-artista, yung kontrabida. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Kadalasan kasi, nagagalit agad o nagwa-walk out ang mga mayayaman niyang kliyente dahil sa kaprangkahan niya. Pero ang lalaking yon, sa halip na ma-offend ay mukha pang aliw na aliw. Fine, 2 hours. Basta wag mo sisirain ang sasakyan ko. Nagkibit-balikat lang siya. Sure. At pagkaraan ng 2 oras, nakatingin ito sa kanya na magpunas ng kamay sa lumang basahan. Lumakad siya palapit dito nang nakangiti. Okay na, boss. Sigurado ka? Nakataas ang kilay nitong tanong. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, di ipataw mo na lang yung kotse mo at ipagawa mo na lang sa ibang talyer. Yung masosyal, yung may aircon. Halata sa mukha nito ang pigil na pagtawa. Hindi nito maintindihan pero nagustuhan nito ang pagiging prangka ni Alexis. Hindi nangingimi kahit pangahalata na may galit siya sa mundo. Hinugot ito ang wallet at inabot ang makapal na perang papel. Keep the change. Napapikit siya. Keep the change? Mukha ba akong waitress sa isang restaurant? Akala ko gusto niyo na binibigyan ng tip. Tip oo, pero charity, hindi na uy. Agad niyang ibinalikan sa kuli ng binata at kinuha lang ang eksaktong halaga ng kanyang serbisyo. Muli, halata sa mukha ng binata ang pagkabigla. Siguro sanay ito sa mga taong sunod-sunuran at siya lang ang may lakas ng loob na sagot-sagutin ito. Tipikal sa mga mayayaman. Makakaalis na kayo, boss, bago pa magbagong isip ko at sirain ko makina ng kotse mo.
Natawa ito at pumasok na sa kotse nito. Matapos itong buksan na makina ay nilingon pa siya nito. Salamat. Ano nga palang pangalan mo, miss? Wala. Muli ito natawa pero mas malakas na kaysa kanina. Alright, see you around. Wala. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kaba si Alexis habang pinapanood ang kotse nito palayo. At sa tingin niya ay hindi iyon ang huling pagkakataong makikita niya ang binata. Hindi kailanman naging impulsive si Kit. Kalkulado lahat ang kilos niya, ang bawat desisyon. Mula sa negosyo, sa investments, hanggang sa kung anong alak ang kanyang iinumin sa dulo ng isang mahabang araw. Lahat nakaplano. Pero ngayong gabi, wala siyang kahit na ano pa mang plano. Kaya ang tanong niya sa sarili. Ano bang ginagawa ko sa lugar na to? Bakit pa ba ako bumalik sa talyar na to? Bakit ako nandito ulit? Hinahanap ang babae na wala naman dapat kinalaman sa buhay ko. At higit sa lahat, bakit parang unti-unti na yata ako nawawala sa sarili? Sumandali siya sa kanyang kotse habang pinapanood ang dalaga na makipagtalo sa pinsan nito. Nakasimangot ito, nakalokip-kip, nakakunot ang noo, mukha itong iritable. At oo, cute. Si Billy ang una nakapansin sa kanya. Boss, ikaw na naman. Nilingon siya ng dalaga at saglit na nagtama ang kanilang mga mata at hindi siya maaaring magkamali. May kung anong kislap siyang nakita doon. At pagkatapos ay agad-agad na namang bumalik ang iritasyon sa mukha nito. Ano na namang ginagawa mo dito, boss? Iritableng tanong ng dalaga. Napadaan lang. Natawa si Alexis. Napadaan lang pero nakapark ka na agad? Kasi napagod ako sa pagdaan. Wow, boss, para napagod din ako sa explanation mo na yan Tatawa-tawan tugon ni Billy. Tinapunan ni Alexis ng matalim na tingin ng pinsan bago bumaling kay Kit. Ano na naman bang problema, boss? Muli siyang sumandal sa kanyang kotse na para bang komportableng-komportable na sa lugar. Mukha ba ako may problema? Tinasan niyo ng kilay ni Alexis. Mukha mas malaki ang problema mo kaysa sa kotse mo, boss. Mukha ba ako may sira? Natatawa nitong tanong. Well, hindi lang mukha. Ouch. May himig hinanakit itong tugon na kangiti. Kung wala kang ipapagawa sa kotse mo, anong ginagawa mo dito? Tanong ng dalaga habang nakapamewang. Tinitigan niya ang dalaga. Good question. Bakit nga ba ako nandito? Abay, bakit nga? Ulit ni Alexis na malapit ng mamulan tainga. Huminga ng malalim si Kit. Actually, dapat wala ako dito ngayon Pero ewan ko ba, parang pakiramdam ko kasi may nakakamiss sa akin dito. Pinaningkitan iyon ni Alexis. Baka gusto mong masubukan kung paano magka-black eye. Well, depende. Kung may kapalit na kiss, deal. Napanganga si Alexis, literal. Habang malakas sa tawa naman ang pinakawalan ni Billy. Wow! Grabe ang hangin, Billy, no? Ramdam mo ba? Sarkastikon sigot ang dalaga. Natawa na rin si Kit. Hindi rin talaga maintindihan ni Alexis. Hindi dapat niya binibigyang pansin si Kit. Hindi dapat siya naaliw sa mga pangasar ng binata. At hindi dapat ito pinapayagang bumalik-balik doon. Pero naroon na naman si Kit. At ang pinakamalala, wala siyang ideya kung bakit. Sarado ng halos lahat ng talyera malapit sa lugar pero bukas pa rin sila ng ganong oras, as usual. May kaunting ingay mula sa mga mekaniko sa loob pero sa labas, tahimik. Maliban na lang sa isang hindi maiiwasang presensya. Mula sa pagkakaupo sa hood ng magara nitong kotse ay tumayo si Kit at nag-cross arms na para bang wala itong kaproblema sa buhay. Nabawasan ng sharp features ito dahil sa kadiliman ng paligid pero hindi iyon sapat para mabawasan ng asar na nararamdaman ni Alexis para rito. Isang malalim at tila naghihirap na buntong hininga ang pinakawalan ni Alexis. Ay, kailan ba talagang lagi ka nandito? Gusto mo bang ikaw naman ang bumisita sa opisina ko? Balik nito ang tanong. Napapikit si Alexis. Hindi lang dahil sa inis, kundi dahil sa lamig ng boses ito na hindi dapat niya binibigyang pansin. Una, wala akong dahilan para bumisita sa opisina mo. At pangalawa, wala akong panahon makipagbiruan. Gabing-gabi na, boss. Wala ka pang sariling bahay.
Pero imposible naman yun dahil 3 iba-ibang kotse nang dinadala mo dito sa amin. Sumandal si Kit sa pinto ng kanyang sasakyan. Ang kaliwang kamay ay nakapamula sa bulsa ng pantalon nito, habang malayang iniikot ang susi sa daliri ng kanan. Well, maganda kasing ambience dito sa inyo. Baka maganda yung mekaniko ang ibig mong sabihin, boss. Biro ni Billy na agad nakatikim na masamang tingin mula kay Alexis. Nang tapunan niya ng tingin si Kit, nakita niyang tahimik lang ito at nakangiti. Ni hindi ito nag-aksaya ng panahon, itanggi ang sinabi ni Billy. Napailing na lang siya at mas piniling ituloy ang trabaho kaysa makipagtalo. Pinanood lang siya ni Kit habang binabaklas ang gulong ng isang motorsiklo. Diyos ko, hindi ba naboborang mokong na to? Bakit ayaw pa niyang umalis? Bulong niya sa sarili sabay tingin dito. Saglit lang, hindi sadya. Pero huling-huli siya nito. Gotcha. Napapikit si Alexis. Ha? Mas lumawak ang ngiti ni Kit. Kanina mo pa akong tinitignan eh. Ay, feeling. Don't try to deny it. Itinuro ni Alexis ang hawak na screwdriver sa binata. Diyos ko, mister, huwag kang assuming masyado. Bagyan lumapit si Kit sa kinatatayuan ni na Alexis. Pero aminin mo, napapansin mo na ako ngayon. At iyon ang eksaktong pagkakataon na ibinato ni Alexis ang screwdriver malapit sa kinatatayuan ng binata na halos magpatalon dito. Kinabukasan, napahalukip-kip na lang si Alexis na makitang palapit si Kit. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, mas casual ang dating nito na suot na kulay asul na polo at itim na slacks. May sira na naman ba, boss? Tas kilay niyang tanong. Nope. Fortunately, wala na naging problema since ginawa mo. Lumapit ito sa kanya at ngumiti na para bang isang napakagandang balita ang hati nito. So, ba't nandito ka? Dumaan lang. Sama ba? Dumaan na naman? Halos araw-araw ka nang dumaraan dito, boss. Baka hindi mo pa alam. Talyar tong lugar namin, hindi tourist spot. Wala magandang tanawin dito na babalik-balikan at, well, actually. Putol nito sa sasabihin niya. I was in the neighborhood. Naisip ko lang na dumaan to unwind. Unwind? Uulitin ko, talyar to, boss. Hindi coffee shop o speaking of which. Saan ba may malapit na coffee shop dito? Tinasan niya yon ng kilay. Anong, I need my coffee fix. At naisip ko, since mas may alam ka sa lugar na to kaysa sa akin, sigurado ako na mas marami kang alam na pwedeng pagkapehan. Napailing siya. Una, hindi ako tour guide. Pangalawa, busy ako. Talaga? Mukha naman patapos ng shift mo eh. Bumaling sikit kay Billy na matamang nanonood sa kanilang huntahan na para bang nanonood ng libreng entertainment. Hindi ba, Billy? Tumango-tango ito na hanggang tainga ang ngiti. Sige na, Alexis. Sama mo na si boss. Libre naman yata eh. Di ba, boss? Libre? Depende. Kung magustuhan kong ambience at kape sa coffee shop, sure. Pero kung hindi, siya manlilibre sa akin. Tugon ni Kit nang hindi inaalis ang tingin kay Alexis. Gago ka ba? Depende. Kung gusto mong malaman, tara. Wala ring nagawa si Alexis kundi samahan si Kit sa bagong bukas sa coffee shop ilang kanto lang mula sa target. Dito talaga, sigurado ka? Tanong nito na makapasok sila sa simpleng kapihan. Pero kahit maliit at hindi air-conditioned ay malinis iyon at magandang disenyo. Bakit? Ano bang ina-expect mo? 5-star restaurant? Hindi naman, pero mukha lang kasi. Ay nako, kung ayaw mo edi huwag. Muwi ka na sa inyo at doon ka na lang magkape. Sa halip na mainis ay natawa pa si Kit. Bakit bang init ang ulo mo? O sige na, dito na lang tayo. Lumapit na ito sa counter at tumingin sa menu sa itaas. Ano ba masarap dito? Hindi na itinanong pa ni Alexis kung anong gusto ni Kit. Inunahan na niya itong umorder ng 2 brewed coffee, 2 egg pie at 1 banana bread. Nang dumating ang order nila ay pinanood lang ni Alexis na subukan ni Kit ang kape at mga nakahain. Sigurado siyang hindi ito sanay sa ganoong mga simpleng pagkain at gusto niya makitang pagsisisi sa gwapo nitong mukha. Huwag na maarte, malinis yan oy. Dahan-dahang inilapit ni Kit ang baso ng kape sa labi nito at unti-unting humigop mula roon. Not bad. Kape rin naman kasi yan. Ang kaibahan lang, mas hamak na mura yan kumpara sa mga nakasanayan mo. Pareho lang naman ang lasa, pangalan na ang binabayaran doon. Yung mga high-end na coffee shop na yon, mahal ang kape kasi nga bukod sa brand, maganda syempre ang lugar.
Hindi tulad ng coffee shop na to na tabi lang ng kalsada. Maingay, walang aircon. Marikabok din at amoy na amoy ang usok mula sa mga sasakyan. Pero di ba, may kape rin naman. At aminin mo, masarap tong egg pie nila. So, sa wakas ay sabi ni Kit matapos sumubo ng maliit na parte ng egg pie. Anong ginagawa mo bukod sa pag-ayos sa mga sasakyan natin? Pagiging bully. Bully? Ako, bully? Kailan kita binuli? Malakas sa tanong ni Alexis na nagpalingon sa ibang customers sa kanilang direksyon. Ayan, just now. Natatawa nito ang sagot. Pero seriously, bakit mo pinili magtrabaho sa auto shop? I mean, bakit hindi sa opisina or something? Hindi yun sinagot ni Alexis dahil wala naman siyang obligasyon na magkuwento sa isang taong hindi naman niya lubos na kilala. Pero hindi rin niya alam sa paraan ng pagtatanong ni Kit. Pakiramdam niya ay gusto nitong ipamukha sa kanya na mababang uri ng trabaho ang pagiging isang mekaniko. Gusto ko lang. Simple niyang sagot. At saka ano namang problema kung sa talyero ako nagtatrabaho? May problema ka ba na babae na gayos ang sasakyan mo? Ngumiti ito. Actually, gusto ko nga. Halos mabulunan si Alexis sa iniinom. Ha? I mean, hindi kasi ako sanay sa babae na mas handy kaysa sa akin. Actually, ngayon lang ako nakakilala ng tulad mo eh. Interesting. Interesting? Ano ko, abstract painting? Umiling-iling ito at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Pero gusto kong malaman kung bakit pagiging mekaniko napili mong trabaho. Si isang saglit, may kakaibang naramdaman si Alexis. Seryoso ito nakatitig sa kanya. Walang halong pagbibiro o pangungutya. Ganito lang talaga ako. I don't think so. Ano, marunong ka nang bumasa ng utak ng tao ngayon? Sumandal ito pero hindi inalis ang tingin sa kanya. Nararamdaman ko lang na may tinatago ka sa likod niya. Tapang mo. Biglang pumatak ang ulan ng hindi inaasahan. Kanina lang ay maalinsangan na tirik ang araw pero biglang dumiliw ang paligid na parang may dilubyong paparating. Itinaas si Alexis ang hood at suot na jacket bago tumakbo sa huling kotseng kinukumpuni niya ng araw na yon. Kahit sanay na siya sa putik at dumi, hindi pa rin niya gustong biglang pag-ulan na para bang sinadya ng tadhana para lang pahirapan siya. Ay, bad trip naman. Sinipa niya na mahina ang gulong ng lumang sedan na ayaw pa rin mag-start. Kumana ka na, please. Pinuhan niyang muli ang makina. Wala pa rin. Baka hindi mo kayang gawin na mag-isa. Natigilan si Alexis. Hindi na niya kailangan lumingon para malaman kung sino yon, pero ginawa pa rin niya dahil gusto niya makasiguro. At iyon na nga, si Keith, nakatayo sa tapat ng gate, nakasandal sa poste habang pinapagpaga ng manggas ng polo na nabasa sa ulan. Bakit ba palaging out of place ang lalaking to? Lahat ang tungkol sa kanya, pang mayaman, Maynila, air conditioning, 5-star hotels. Pero nandito na naman siya. Nakatayo, nakangiti na parang nakakaloko. Bulong niya sa sarili. Tinignan niya ito bago nagsalita. May nakita ka bang ibang tao dito? Lunch break ang karamihan sa mga tao sa shop at dahil hindi pa naman siya gutom, mas pinili niyang tapusin muna ang ginagawang motor para mabawasan ang haharapin niya sa hapon. Need help? Natawa siya, yung tawang walang laman. Ikaw tutulong? Hindi mo nga yata kaya maghigpit ang tornilyo eh. Itinaas ito ang dalawang kamay sa niyales ng pagsuko. Nagsasabi lang ng totoo na baka kailangan mo ng tulong. Mukhang hindi gumagana ang diskarte mo this time eh. Pinagsalubong ni Alexis sa mga kilay. Biglang lumakas ang hangin na dahilan para matanggal ang hood sa kanyang ulo. Kahit gusto niyang ipagsigawan na kaya niya mag-isa dahil palagi naman niyang kinakaya mag-isa, alam niyang hindi ganoon ang sitwasyon sa mga oras na iyon. Kaya bumuntong hininga na lang siya. Ay, okay, sige. Hawakan mo na lang tong flashlight para matapos na to. Ay, kung bakit ba naman kasi kung kailangan na itsaka pa nasira ang strobo light ko. Sure. Lumapit si Kit sa tabi niya at doon na niya napansin kung gaano ito katangkad. Masyado itong malapit sa kanya na halos wala ng espasyong namamagitan sa kanila. Hindi pinansin ni Alexis ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso dahil doon. Sa halip ay hinawakan niyang braso nito at pilit inilagay ang flashlight sa kamay nito. Hawakan mo na maayos. Yes, ma'am. Tukso ni Kita tila tuwan-tuwa sa nangyayari.
At lalo pa lumakas ang ulan. Hindi lang iyon ang basta ulan, kundi parang bagyo. Malakas ang tunog ng mga patak sa bubong ng garahe habang ang lamig ay dahan-dahang gumagapang sa hangin. Minadali na ni Alexis ang pag-ayos sa makina ng kotse. Puno na ng grasa ang kanyang kamay at nangangalay ng kanyang braso. Samantalang tahimik lang si Kit habang hawak pa rin ang flashlight. Kaya pa? Tanong nito nang marinig sa Alexis na magbuntong hininga. Mas mahina ang boses ito ngayon, walang halong pagbibiro. Ikaw, kaya pa? Balik niyan tanong matapos hawiin ang nalaglag na mga hibla ng buhok sa kanyang mukha. Depende, may reward ba to? Kumunatan noon ng babae. Ikaw ang nagalok ng tulong, ba't ka nanghihingi na reward? Tinawanan lang iyon ng binata. Hindi yun nakasanayan niyang sarkastiko nitong tawa, kundi mas totoo, mas magaan. At sa isang saglit, nalimutan ni Alexis kung sinong binatang katabi niya, na galing ito sa mundong kanyang kinamumuhian. Sa wakas, pagkatapos ng halos isang oras, tumunog na ang makina. Bahagyang umurong si Alexis. Ay, salamat sa Diyos. Nadaan sa takot eh. Tumangot na pangiti siya. Ipinunas si Alexis ang magrasang kamay sa gilid ng pantalon. At bago pa niya napigilan, kinuha ni Kit ang panyo nito at dahan-dahang pinunasan ng kaunting grasa sa kanyang pisngi. Napatigil si Alexis. Hindi niya yun inaasahan. It was so unexpected. So intimate. Dumantay ang mga daliri nito sa kanyang pisngi nang punasan nitong grasa mula roon. Hindi niya yun dapat bigyan ng kulay pero hindi niya yun mapigilan. Ayan, okay na. Napapikit si Alexis. Pilit inuunawa ang nangyari. Nakatitig lang si Kit sa kanya, nakangiti. Okay ka lang? Oo naman. At iyon lang ang nakayanan niyang sabihin. Halos 15 minutos nang pinapanood ni Kit si Alexis. Nakatayo ito sa dulong bahagi ng garahe. Tumatawa sa kung ano ay hindi niya alam na sinabi ng kahuntahan nitong lalaki. Noon lang niya yun nakita sa ilang araw niyang pagbisibisita sa shop at unang tingin pa lang niya rito ay kumulo na agad ang kanyang dugo. Mekaniko rin ito, nasa mid-20s. Medyo may itsura rin naman, pero masyadong malapad ito kung makangiti. Masyadong malalim ang dimples at masyadong malapit kay Alexis. Hindi niya yun nagugustuhan. At lalong hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang epekto noon sa kanya. Boss, parang masama yata ang timpla natin ngayon ah. Komento ni Lily hawak ang isang plastic ng soft drinks. Hindi naman, medyo uminit lang bigla. Sinundan ni Billy ang tinitignan ni Kit, bigla itong natawa. Gets ko na. Anong gets mo? Gets ko kung bakit bigla ka na bad trip. Natatawa nitong paliwanag sabay tabig sa kanyang braso. Gusto mo ipakilala kita sa bagong trainee ni Alexis? Nagtiim ang kanyang panga. Trainee lang pala. Bakit akala mo close siya kay Alexis kung kumilos? Patuloy lang sa pakikipag-usap si Alexis at patuloy pa rin ito sa pagtawa. Aba, bakit ngayon ko lang narinig ang tawag niyo ni Alexis? At ang trainee? Nakatitig lang din kay Alexis sa tila pareho ng kanyang iniisip. Hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa susi ng kanyang kotse bago lumakad at tahimik na tinahak ang distansya sa pagitan nila ni Alexis. Sir. Pigil ng trainee na pumagitna siya sa dalawa, pero hindi niya yon pinansin. Sa halip ay hinuli niya ang kamay ni Alexis at marahang nilayo sa lalaki. Teka, bakit? Nag-uusap pa kami, hindi mo ba nakikita? Ano ba kailangan mo? Parang kanina pa kayo nag-uusap eh. Nagtatrabaho ako, boss. Tinitrain ko si Justin para tinetrain. Kasama ba sa training yung tawanan at landian? Doon natigilan si Alexis. Dahan-dahan itong binawi ang kamay mula sa kanya. Teka nga. Bakit nga ba nandito ka na naman? Umalis ka na kanina, di ba? Aba, hindi ka ba masaya na? Nandito pa ako? Aba, dapat ba maging masaya ako? Ngumiti si Kit pero nanatiling matalim ang tingin niya. Mukhang masaya ka kanina. Ang lakas pa nga ng tawa mo. May pagampas pa sa balikat ng trainee mo eh. Kumunata noon ito bago tuluyang ngumiti ng isang mapang-asar ng ngiti. Itinaas nito ang isang kilay. Bakit parang may pagsiselos? Tumawa si Kit. Selos? Ako, nagsiselos? Bakit ganyan kang umarte kung hindi ka nagsiselos? Pumalatak siya.
Yan, pagseselosan ko. Oh, come on. Bakit ka nga nagkakaganyan? Umiling-giling si Kit at nagpamulsa. Alam niyang pinagtitripan na naman siya ni Alexis. Hindi dapat niya yun pinapayagan dahil wala pang kahit na sinong gumawa sa kanya ng ganoon, pero wala siyang magawa. Nanatili siya nakatayo sa harap ng dalaga habang pinapanood ang mga tauhan sa talyer, kasama si Billy at ang bagong trainee na nangaasar din ang mga ngiti. Sila ba? Bulong ng isa pang trainee kay Billy. Sino? Si Boss at si Alexis? Walang label pero parang gano'n na nga ang punta. Bilog! Saway ni Alexis sa pinsan. Ikaw talaga? Pero bago pa nito matapos ang sasabihin, ay muli siya lumapit at muling hinawakan ang kamay nito. Natigilan nito. Tinignan siya at sinabili na agad nagsilayuan. Ano bang problema mo, boss? Wala siyang tugon pero mas lumapit pa siya sa kinatatayuan nito, kaya wala itong nagawa kundi ang humakbang patalikod hanggang sa tumama ito sa mesa na naroon. Tinitigan lang siya nito at ang kanina pa niyang planong gawin ay tila nawala na parang bula. Isang tipikal na araw sa isang tipikal na bayan. Pero nariyan na naman si Keith kaya dapat sanang ordinaryong hapon ay naging komplikado. Nakasuot pa rin ito ng plantsyadong itim na polo na nakatiklop ang manggas hanggang siko. Kumikinang ang relo nito sa tuwing nasisikatan ng araw at halatang out of place ito sa pagitan ng mga lumang tricycle at kinakalawang na signage ng tindahan. At bakit na naman ito naroon? Ikaw na naman? Tanong ni Alexis ang napansin niya ito na naglalakad sa kabilang kalsada palapit sa kanya. For your information, hindi kita sinusundan. Nagkataon lang na pareho tayo papunta sa bayan. Tinawanan niya yon. Nagkataon lang talaga? He shrugged. Fine. I had a meeting at a nearby resort kaya ako nandito. I just wanted to walk around your town. Masama ba yon? Ang masama, yung sinusundan mo ko kung saan saan. Hindi napigil ang reklamo ni Alexis nang hindi tumitingin sa kausap. Hindi mo ba naiisip na baka destiny talaga kung bakit lagi tayo nagkikita ng ganito? Aba, hindi na may pantadhana. Hoy, huwag mo nga akong daanin sa mga linyahan mo ganyan. Natatawa niyan tugon. Bakit? Hindi ba effective? Umili siya pero may kaunting ngiti sa kanyang mga labi. Akala ko ba busy kang tao? Bakit ako kuha mo pang magliwaliw dito ng ganitong oras? Binagala ni Kitang paglalakad habang pinagmamasdan siya. Wala na ba akong karapatang mag-unwind? Bakit dito ka nag-unwind? Bakit ba ang dami mong tanong? Irritable ditong tanong kahit pa nga malaki ang pagkakangiti nito. Kasi naman, ilang linggo ka nang punta ng punta sa shop kahit wala naman sirang kotse mo. Tapos ngayon, nandito ka na naman. Nagtataka lang kasi ako kung bakit. Ayun, nagtaka rin sa wakas. Akala ko manhid ka eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi yan ituloy ang paghakbang. Kung anong gusto mong isipin, yun na yun. Napaamang si Alexis. Magtatanong pa sana siya pero bigla siyang hinatak ng binata papasok sa isang maliit at tahimik na kainan sa tabi ng plaza. Sa isang lumang cafeteria na halatang matagal nang pinatatakbo ng isang pamilya. Luma ang wood paneling sa loob. Luma ang mga mesa at maging mga dekorasyon sa loob. Luma pero maganda at maaliwalas. Doon sila naupo sa tapat ng malaking bintana na tanaw ang simbahan ng Santa Margarita, ang pinakalumang simbahan sa kanilang bayan. Naupo si Keith sa harap niya. Pinanood lang siya nito habang kumakain ng halo-halo. The best talagang halo-halo dito kina Aling Nieves. Sabi niya matapos sumubo. Gusto mo? Alok niya. Umiling si Keith. Hindi ako mahilig sa matamis. Sabi ko na nga ba eh. Ha? Tanong nito habang pinapanood pa rin siya sa pagkain. Yung tipo mo kasi, mukha talagang hindi mahilig sa matatamis. Mukhang sanay ka sa pait eh. Bago pa ito makapagtanong kung anong ibig niya sabihin, ay nailapitan ni Alexis ang kutsara ng halo-halo sa tapat ng bibig ng binata. Tikpan mo. Seryoso? Tinignan lang nito ang kutsara na tila ba mula iyon sa ibang planeta. Mukha ba ako nagbibiro? Tinasa niya ito ng kilay. Natatakot ka ba sa halo-halo? Paano ka nakakasigurado na malinis yan? Oh, wow! Ang arte ha! Kung ayaw mo, edi. Pero mabilis na lumapit si Keith
at hinawakan ng kamay ni Alexis at sinubong kutsarang may halo-halo. Natigilan siya dahil kahit na isubo na ng binatang halo-halo, ay nanatiling hawak nito ang kanyang kamay. Not bad. Komento nito matapos matikman ang halo-halo. Binawi na dapat niya ang kamay mula rito pero hindi siya makagalaw. Nakatitig lamang ito sa kanya. Nakangiti na para bang siya lang ang babae sa lugar. Napansin naman ito ang pagkawala niya sa sarili kaya natawa na lamang ito matapos muling sumandan. Huwag mo titigan ng ganyan, Alexis. Baka? Pero umiling lang ito at ngumiti. Pumalik na rin sila agad sa talyer nang tuluyan na lumubog ang araw. Dediretso na sana si Alexis sa loob para asikasuhin na naiwan trabaho. Pero bago siya makapasok sa gate, ay naramdaman niya na may humawak sa kanyang kamay. Mainit ang palad niyon. Mahigpit ang pagkakakapit pero sapat lamang para mapatigil siya. Ano na naman? Tanong niya matapos lingunin ng binata. Hindi niya maintindihan ang ekspresyon sa mukha nito. Seryoso pero hindi galit. Saglit itong napatingin sa kanilang magkahawak na kamay at narinig ni Alexis ang malalim nitong puntong hininga. Alexis. Mas mahina ang boses ito, malalim. Hindi mo ba ako tatanungin ko? Bakit lagi ako nandito? Napakunot ang noon niya. Tinatanong naman lagi kita pero wala ka naman sagot na matino eh. Tinignan ni Kita mukha niya na para bang gusto iyong memoryahin. Hindi niya yon matagalan. Ang mga titig nito na para bang gusto nitong basahin ang kanyang isip kaya tumalikod siya. Pumasok sa loob at nagtuloy-tuloy sa rooftop. Hindi iyon ang unang pagkakataon na naupo sila doon at nagkuwentuhan. Naging habit na rin nila yon. Ang pananatili ni Kit sa talyer nang matagal kaysa kailangan. Fine. Tanungin mo ako ngayon, sasagutin kita ng matino. Natatawa nitong sabi na magkatabi na sila nakaupo sa lumang sofa. Natawa rin sa Alexis. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sige. Bakit ka lagi nandito, Boss Kit? Dahil gusto ko na laging kasama. Napaangat ang tingin sa Alexis. Hindi niya yon inaasahan. Kahit pa nga may pakiramdam na siya na ganoon na nga. Hindi naman siya tanga. Hindi rin naman siya manhid sa halos isang buwan nilang magkakilala at halos araw-araw nitong pagtambay sa talyer. Hindi niya maaaring hindi maramdaman na may motibo ito. Pero iba pala kapag narinig niya mismo sa binata. Dahil hindi siya sanay sa ganoon na may umaaligid, na may nagpapalipad hangin, may sumusunod-sunod. At lalong hindi siya sanay na isang lalaking tulad ni Kit ang aali-aligid sa kanya. Hindi mo ba ako narinig? Tumingala siya sa langit at pilit pinigilan ng bigla ang pagbilis ng kabog ng dibdib. Ano bang inaasahan ni Kit na reaksyon niya? Gusto kitang laging kasama, Alexis. Ulit ito kahit pa hindi niya sabihin. Tingin ko, gusto kita. Sa tingin mo? So, hindi ka sigurado? Masyado na ako matanda para sa mga ganitong bagay at hindi ako sanay sa ganitong feeling. Hindi ka sanay na nagkakagusto sa babae? Hindi ako sanay sa ganitong stage. Yung getting to know each other, yung ligawan. Ligawan? Doon muling napatingin sa Alexis sa katabi. Seryoso ba ito? Nanliligaw ka ba? Hindi ba? Shoot! Seryoso nga ang loko. Pero bakit? Paano? Bakit ako? Alam mo ba yung sinasabi mo? Nanliligaw ka? Tuloy-tuloy niyan tanong. Halos mamula na ang buong mukha ni Alexis at mabuti na lang ay medyo may kadiliman sa rooftop. Hindi ko alam. Ganun naman usually, di ba? Usually? Ay, look, sabi ko sa'yo, this is new to me. Oftentimes, kapag may gusto akong babae, may gusto rin sa akin. So, yun na yun. Pero kasi ikaw. At ano ako, Aber? Ano ka kasi? Napatayo si Kit at naglakad-lakad sa harap niya. Halatang hindi mapakali. Iba ka eh. Iba as in weird, bad. Natatawang biro ni Alexis pero halata sa tawa na kinakabahan siya. Hindi, iba as in. Totoo. Huminto si Kit at tumingin sa kanya. At sa unang pagkakataon ay nakita niya sa mga mata ng binata ang isang bagay na hindi kayang itago ng kahit sinong sanay ng ikontrol ang sarili. Totoong pagganito, totoong pag-alala, at totoong pag-ibig.
Alexis, sanay ako sa mga babae na naka-makeup, naka-heels, umaalingasaw ang pabango, maingat magsalita. Pero ikaw, madalas sa may grasa, lagi may sugat sa kamay, palagi may sagot sa lahat ng sinasabi ko. Napangiti siya pero mabilis ding nagbawi. So, gusto mo pala yung pagiging bastos ko minsan? Natawa ito at umili. Hindi. Ang gusto ko ay yung hindi mo kailangang magpanggap para mapansin lang na lalaki. Hindi mo kailangang magayos para gumanda. Kasi kahit ganito ka na sa kasimple lang, kahit pagod, may pawis, magulo ang buhok, grabe ang dating mo eh. Boss, baka naman nakaapekto na sa utak mo yung madalas mong paglanghap ng gasolina dito sa talyer. Ganun daw yan, di ba? Biro pa niya para lang pagtakpan ng kaba na nararamdaman. Hindi mo ako kilala, boss. Kung alam mo lang kung gaano kaibang mundo natin, alam ko naman at hindi ako natatakot. Napatingin siya rito. Lalaki ka, mayaman ka, sobrang mayaman ka. Eh ako, mekaniko lang, babae pa. At kapag nasira kung ano man itong meron sa pagitan natin, madali lang para sa iyo lumayo. Lumapit si Keith, dahan-dahan. Hanggang sa maramdaman ni Alexis ang init ng hininga nito sa kanyang pisngi. Hindi ako lumalapit para lang lumayo ulit, Alexis. Hindi ko alam kung saan to, papunta. Pero gusto kong malaman ko, may puwang ba ako kahit kaunti sa mundo mo? Hindi agad siya nakasagot. Napatingin siya sa mga ilaw ng syudad na para bang doon niya makikita ang sagot sa tanong ng binata. Paano kung masaktan lang tayo? So, tanong nito. Pero di ba mas masakit kung hindi natin susubukan? Kapwa sila natahimik. Nakatingin lang sa kanya si Kit samantalang siya'y kunwaring abala sa pagpupunas ng grasa sa pantalon. Ganyan ka ba talaga? Magaling kang umiwas sa usapan. Hindi ako umiiwas. Depensa niya. Nagpo-proseso lang. Oh, I see. So ilang araw ba usually yung processing time mo bilang mekaniko? Depende. Kung change oil, madali lang. Pero kung overhaul, matagal. Eh, ito ba? Nakangiti si Kit habang tinuturo ang sarili. Ano sa tingin mo? Overhaul ba kailangan ito? Change oil? Tatawa siya. Baka total rebuild, boss. Para masyadong maraming parte ang kailangang ayusin eh. Eh di mas kailangan nga kita para ayusin to. Hindi naman lahat ng sira dapat inaayos, boss. Eh ano ba dapat gawin? Baka kailangan lang ng ipahinga? Baka pagod lang yan kaya ganyan. May sagot ka talaga sa lahat ano, Alexis. Ngumiti si Kit. Eh sinabi ko sa'yo na gusto kita. Ano masasabi mo? Parang may kung anong humaplo sa puso niya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung dahil sa tono ng pagsasalita nito o dahil sa totoo ang bawat itong salita. Hindi mo naman kailangan sagutin ngayon. Bulong nito. Pero gusto ko lang malaman mo na seryoso ako. Pero bakit ako? Sa dinami-rami ng babaeng pwede mong pag-aksaya ng panahon, bakit ako? Tumawa ito na mahina. Kasi sa dami ng babae na kakilala ko, ikaw lang yung hindi natakot tumingin sa akin na para bang hindi ako isang mayaman. Ang tingin mo sa akin, simpleng tao lang. At matagal ko nang hindi nararamdaman yun. Eh, baka naman gusto mo lang ng challenge. Well, kung challenge ka man, sabi nito, mas lumapit pa. Nahalis magkadikit na ang tuhod nila. Ikaw yung tipo ng challenge na worth every second. Pinamulahan ng pisngi sa Alexis. Wow ha, grabe kang mambola, boss. Sino nang bobola? Seryoso ako, Alexis. Ngayon lang ako nagseryoso ng ganito sa isang babae. Maaga nagising sa Alexis kinahumagahan para maaga makapagsimula ng trabaho. Hindi niya alam kung maiinis o matatawa sa sarili dahil kahit anong kuskus niya sa mukha ay hindi niya mapawi ang ngiti na pilit niyang pinipigilan simula pa kagabi. Ay, nababalo ka na, Alexis. Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng mga kagamitan niya sa talyer. Hindi mo dapat pinapansin yung sinabi niya kagabi. Ano ka ba? Wala lang yun. Parang hangin lang na dumaan yun. Mahangin sa rooftop kagabi, di ba? Pero kahit anong sabihin niya, naririnig pa rin niya sa utak ang boses ng binata. Di ba, mas masakit ko, hindi natin susubukan. At ayun na nga. Hindi na niya mapigilan ang pag-replay ng senaryo na yon sa isip niya. Paulit-ulit. Parang sirang makina. Good morning, bossing. Parang ang ganda ng gising natin ngayon ah. Bati ni Mang Fred
isa sa mga unang mekaniko. Panahon pa ng kanyang amay naroon na yun. May 10 taon na siguro nakaraan. Kumunata noon niya at nginitian na lang yun. Good morning po. Simulan niyo na pong i-tune up ang kotse ni Sir David. Sumaludo ito at gumiti. Papasok na sana siya muli sa opisina nang may marinig siyang atungal ng pamilyar na tunog ng kotse sa labas ng isang mamahaling sports car na parang hindi bagay sa amoy grasang paligid ng talyer. Napahinto siya at hindi napigilang ilagay ang kamay sa kanyang dibdib na para bang kaya ng pigilan ng pagbilis ng tibok ng puso. Good morning. Masayang bati ni Kit habang binababa ang salamin ng sasakyan. Fresh na fresh ito. Halatang bagong gising. Bagong ligo at talaga namang napakagwapo sa umagang yon. Aba, anong ginagawa mo dito ng ganitong oras? Kunot noon yan tanong na pilit pinapakalma ang sarili. Hindi ba sabi ko kagabi? Ha? Na gusto kong patunayan sa iyo na totoo yung nararamdaman ko. Hala boss, seryoso ka pa rin dyan? Nako, umuwi ka na lang baka mamantsahan pa yung kotse mo ng grasa. Sayang, astig pa naman oh. Ngumisi lang si Kit at bumaba ng kotse. Pwede ba ako mag-apply? Apply? Oo, bilang mekaniko. Boss, hindi ito opisina. Baka nakakalimutan mo. Alam ko, gusto kong matutunan ng mundo mo, Alexis. Para saan? Para kapag sinabi kong gusto kita, alam mo na hindi lang yung salita. Gusto ko kitang makakasama kahit saan. Kahit sa gitna ng mga gulong, nanangis, sa init ng araw, kahit anong realidad na meron ka. Natahimik si Alexis. Tinignan lang niya ito na para bang gusto niya sabihin na tumigil na sa mga kalokohan nito pero iba ang sinasabi ng kanya mga ngiti. Wala kang mapapala dito. Meron. Ikaw. Boss, hindi kita pipilitin. Ngiti nito'ng sabi sabay suot ang work gloves na nakuha nito sa ibabaw ng bench. Basta susubukan ko lang magtrabaho dito kahit ilang oras lang sa isang araw. Agad sa hindi mo na matisat, ma-in love ka na sa akin. Bumuntong hininga siya. Hindi napigilang mapangiti. Ay, bahala ka na nga. Sabi niya sa wakas, sabay talikod. Basta kapag nagkamali ka ng higpit sa bolt, ikaw din na mag-aayos ha. Deal. At habang pinagmamasdan niya ang binata, isang bilyonaryo na nakaluhod sa sahig ng talyer, nakatingin sa manual na parang nag-e-exam. Napangiti siya nang hindi sinasadya. Diyos ko naman, Boss Kit. Ano ba yung pinagagagawa mo? Bakit mo ako pinapakilig ng ganito? Oh, hindi yan ang gamit sa karburador, boss. Sabi ni Alexis habang nakasandal sa workbench at pinapanood si Kit na tila nalilito kung liyabe ba o screwdriver ang dapat gamitin. Alam ko naman, tinetest ko lang teaching style mo. Wow, teaching style? Natatawa niya ang tanong. Hindi to boardroom, boss ah. Kapag nagkamali ka, abay pwede kang maputulan ng daliri dito. Oh well, mabuti na lang at andito ka para iligtas ako. Sabi nito sabay kita. Napailing na lang si Alexis. Okay, halika rito. Panoorin mo ha. Lumapit siya sa motor. Pinahawak dito isang maliit na bolt. Itong kailangan mong higpitan. Papakiramdaman mo lang kung tama. Hindi masyado mahigpit, hindi rin masyado maluwag. Habang nagsasalita siya, inabot niya ang kamay ni Kit para ituro kung saan ang tamang pwesto. Sandaling hawak lang sa kamay pero sandamakmak na kuryente ang naramdaman niya rito. Napatingin tuloy siya sa binata, na noon ay seryoso lang na nakatingin sa karburador. Ganyan. Balik nitong tanong sabay baling sa kanya ng tingin. Boss, parang masyado ka yatang malapit. Bakit? Nakaka-distract ba? Nawawala ka ba sa focus? Napasinghap siya at umatras ang bahagya. Ay, wow ha. Parang ako pa ngayon ang tinuturuan dito at kailangan ko mag-focus. Natawa si Kit at pinunasan ng grasa sa may kilay niya gamit ang daliri nito. Hindi nga, pero ikaw ang dahilan kung bakit. Gusto kong matuto. Ikaw talaga? Hindi nga. Yung tungkol sa makina o sa kotse ang usapan, kakaiba ningning ng mga mata mo. Ang sarap titigan. And I swear, mas maganda pa yun sa kahit anong car show na napuntahan ko. Medyo corny ka na, boss ha? Hindi corny kapag totoo. Ay naku, basta mag-concentrate ka na lang dyan kung gusto mo talaga matuto. Si Billy na bahala sa'yo, kailangan ko pang bumalik sa ginagawa ko. Ginagawa? May mga nire-review lang kasi ako para sa isang competition. Matagal pa naman pero gusto ko lang na maganda. Under the hood? Napatingin siya rito. Paano mo nalaman?
Car enthusiast din ako, for your information. Namilog ang mga mata ni Alexis. Hindi niya yon inaasahan. Totoo? Totoo. Kaya asahan mo na sasamahan kita ron. Front row pa ako kung gusto mo. Anak ko, huwag na. Huwag mo naman kailangan. Gusto ko. Putol nito, diretsong tingin sa kanya. Dahil favorite pastime ko na yata yung panoorin kang nagkukuting-ting ng kung ano-ano sa kotse. Ang attractive kasi, mas lalo ako nai-inlove. Hinampas niya ito ng basahan sa braso sabay tawa. Ay nako, ewan ko sa'yo. Boss, parang ang daming tao dito Iyon ang bunga ni Alexis pagpasok nila sa venue ng car show. Tunog na mga makina, mga polished chrome at ang usapan ng mga tao ang agad na sumalubong sa kanila. Exactly. Sagot nito sabay kuha ng ticket nila sa kote nito. Naisip ko kasi kailangan mo rin ng konting adventure sa labas ng talyer mo para naman hindi lang sinabilya na nakikita mo araw-araw. Tinignan niya mga naka-line up na vintage cars sabay hinga na malalim. Wow, ang gaganda! Grabe, boss. Alam mo ba na nahilig mong vintage cars? Sobra! Mula pagkabata, hindi ko na talaga mahaganito. Mekaniko rin kasi ang tatay kaya lumaki ako sa paligid ng mga sasakyan. May trading cards pa nga ako ng mga ganyan nung bata pa ako. Wow, hindi ko ina-expect makakita ko ng ganitong karaming vintage cards sa isang lugar. So, ibig sabihin, nagustuhan mo tong sorpresa ko sa'yo? Tiningalan niya ito at ngumiti. Gustong gusto, boss. Salamat. You're welcome. Consider this my first attempt at dating you. Teka, dating? Napahinto sila sa paglalakad. Hinarap siya ni Kit at nginitian. Hindi ko sinasabi na official date ito pero parang gano'n na nga. Boss, teka nga, hanggang kailan mo babalak na tawagin akong boss? Ha? Well, siguro naman ngayon pwede na nating i-drop yang kabobos mo sa akin. Total, nasa dating phase na tayo. Dating phase? Malakas niyan tanong na nagpalingon sa mga taong malapit sa kanila. Shh! Sabi nito sabay kuha ng kanyang kamay. Hinawakan nito iyon at pinisil na hindi na niya naiwasan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung tungkol dyan ngayon? O enjoy na lang muna natin ang car show? Enjoy na lang natin tong car show. Good. Habak pa rin ang kanyang kamay, nagpatuloy sila sa paglakad habang tinitignan ang nagagandahang mga sasakyan. Itong red Mustang, ganda no? Diyos ko, sobra. Yung engine, yung lines. Lumapit siya ng bahagya sa kotse, halos hindi makapaniwala. See, alam ko na magugustuhan mo dito. Ngumiti ito at muling pinisil ang kanyang kamay. I love seeing you happy like this. Excited, ang sarap sa pakiramdam. Naglakad sila ng magkakahawa kamay habang nagkukwentuhan tungkol sa bawat classic car na madaanan. Mabagal lang ang kanilang paglakad at sa bawat tawa, bawat ngiti, at bawat titig ay parang lalong nagpapalalim sa kanilang damdamin. Gusto ko sanang maging isa lang ito sa marami pang mga susunod na car shows na mapupuntahan natin. Napangiti siya. Basta may kotse, gusto ko rin yan. Halo-halo ang amoy grasa, bakal at langis sa loob ng bodega, pero para kay Alexis, para siyang nasa langit. Simula pagkabata ay sanay na siya sa ganung amoy dahil nagpapaalala iyon sa kanyang ama. Nandito ka pala, sabi ni Kit nang pumasok ito sa bodega. Hinahanap ko yung spare spark plugs. Naupo ito sa tabi ng shelf. Sabi ni Mang Fred, nandito raw Ay! Biglang may bumagsak sa hindi kalayuan at nalingunin niya yon ay muntik na siyang madulas. Pero bago pa siya tuluyang matumba ay mabilis siya na salon ni Kit. Oh, ingat. Bulong nito na halos may dikit na mga labi sa kanyang tainga. Sabi ko na nga delikado dito sa bodega. Salamat. Mahina niyan sabi. Hindi agad binitiwan ni Kit ang kanyang kamay kaya tinignan niya ito at kinunutan ng noo. Okay na ako, yung kamay ko. Baka madulas ka ulit. Mabuti na yung nag-iingat. Hindi na ako bata, Kit. Bata lang ba dapat pinoprotektahan? Oo, tsaka yung mga mahihina na hindi kayang protektahan ng sarili nila. At tsaka yung mga taong mahal mo, di ba? Tumalikod si Alexis para itago ang ngiti pero sinundan agad siya ni Kit. Lumapit ito sa kanya hanggang sa halos magkadikit ng kanilang mga braso at saka siya nito tinitigan. Oh, bakit mo ko tinitigan ng ganyan? Tinititigan ng ano? Ganyan, parang
Parang na gusto ko tang halikan. Oo, pwede ba? At parang iyon ang hinihintay na senyales ni Kita. Sa isang iglap, nawala ng espasyo sa pagitan nila at unti-unti. Dahan-dahan lumapit ang mukha ni Kit sa mukha niya hanggang sa maramdaman niya ang malambot itong mga labi sa dulo ng kanyang ilong. Kit, at bago pa niya masabi ang gustong sabihin, ay hinalikan na siya ng binata. Hindi mabilis, hindi rin mapusok, kundi mabagal, kalkulado, na para bang nag-aalangan kung tama ba iyon o mali. At siya, sa halip na umatras ay napapikit. Marahang tinugunan ng halika. Sa unay may pag-aalinlangan hanggang sa unti-unting sumuko ng tuluyan. Lumapat sa baywang niya ang palad ng binata. Maingat na para bang natatakot na biglang mawala ang sandaling yun. Wow, Alexis. Ang ibig sabihin ba noon na tayo na? Girlfriend na kita? Ramdam ni Alexis ang lalong pag-iinit ng kanyang pisngi. Ganun ba yun? Biro pa niya para lang pag-ani ng sitwasyon. Oo, parang ganun na nga yun. Kung ulitin natin para makasigurado tayo. Hindi na sumagot si Alexis dahil sa pagkakataong yon ay siya nang unang humalik. Hindi yun big deal. Iyon ang paulit-ulit na sabi ni Alexis sa sarili kahit pa nga alam niyang mas big pa yon sa big deal. Maaga na naman siya sa talyer pero kahit anong pilit niyang maging normal ang lahat, hindi niya maitago ang ngiti sa mga labi at para bang may sariling buhay ang kanyang mga mata dahil lagi itong may hinahanap na isang tao. At ayun na nga, pumasok si Kit, bit-bit ang dalawang kape. Good morning. Casual itong bati sabay abot ng kape sa kanya. Good morning. Bakit ang aga mo yata ngayon? Hindi nga ako nakatulog na maayos kagabi eh. Ha? Bakit? May iniisip kasi ako. Tungkol sa trabaho? Tungkol sa'yo. Napakagatlabi si Alexis at mabilis na umiwas ng tingin. Huy, baka may makarinig sa'yo, sige ka. Lalo lang ito napangiti. Oh, ano naman, gusto ko na nga ipagsigawan sa buong mundo na, Kit! Biro lang. Sa hindi kalayuan ay biglang may bumagsak na liyabe at ang tignan nila yon. Nakita nila si Belly na todo ang ngiti. Hoy, ano bang meron at parang may teleserye dito? Wala. Mabilis sa sagot ni Alexi sabay talikod. Wala. Bakit pulang-pula ka na parang itlog na pula? At ikaw, Boss Kit, bakit kakaibang ngiti mo ha? Itong kape. Depensa ng binata. Napapangiti ako kapag masarap ang kape. Ay nako, hindi niyo ako mabobola. Yung nakita ko kagabi sa may bodega, ha? Ha? Hindi yun. Halos sabay nilang sabi. Nako, halos sabay pa sila oh. Ngumisi si Billy. Sige na nga, hindi raw. Hoy, bilog. Mahinang banta ni Alexis. Kapag kung ano-anong ichichismis mo sa labas, ako mismo magtatanggal ng spark plug sa motor mo. Wow, nakakatakot naman. Pero sige na nga. Pero iba talaga kayong dalawa ngayong araw eh. Parang may spark plug talaga oh. Pagkani si Billy ay natawalan si Kit. Tama naman siya, di ba? Tumigil ka nga. Baka marinig ka ni namang Fred. Hayaan mo, wala naman akong pakialam. Pero okay lang din naman sa akin kung secret lang muna sa ngayon. Exciting. Tumango-tango si Alexis pero nang hinawakan ni Kit ang kamay niya habang naglalakad ay napatingin siya rito. Tungkol nga pala doon sa kagabi. Pwede bang gawin ulit natin? Ang alin? Inosente niyang tanong kahit pangaramdam niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Yung doon sa bodega. Sa bodega uli? Natawa si Kit. Kahit sa Alexis, kung gusto mo sa opisina mo o kaya sa rooftop. O kahit sa ilalim ng inaayos mo kotse. Okay na okay sa akin. Baliw. Biro niya. Baliw na baliw sa'yo. Abala na sa kanilang gawa ng mga mekaniko sa talyer, pero automatiko na patingin ng lahat nang dumating ang kanilang partikular na bisita. Si Kit, naka-coat and tie at halatang handa nang pumasok sa opisina. Uy, Boss Kit! Bati ni Billy na agad nakangisi. Parang napapansin ko talagang hindi mo pinapalampas ang araw nang hindi nagagawi dito ano. Mahina kasi ang aircon sa opisina, pinapagawa ko pa. At saka mas gusto ko dito, mas maingay, mas interesting. Tumas ang kilay ni Billy. Talaga ba? O mas may Alexis? Hoy, Bilog, pwede ba? Ang aga-aga nanggugulo ka na ha?
Halos pasigaw na sabi ni Alexis na abala sa ilalim ng hood na kotse. Oy, defensive! Basta pakiramdam ko lang parang may namumul love team dito sa talyer Kantsaw ni Billy bago muling bumalik sa trabaho. Lexi, mahinang tawag ni Kit habang abala pa rin siya sa makina ng kotse. May dala akong iced coffee. Alam kong paborito mo tong caramel. Ay, aray! Muntik nang mapamura si Alexis nang tumamang ulo niya sa hood. Nako, sorry. Mabilis itong sabi na agad lumapit at hinimas ang kanyang ulo. Okay ka lang? Okay lang. Sure ka? Bulong nito. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi habang halos magkadikit ng kanilang noo. Oo, sure. Pero bago pa siya makapagpatuloy ay nahulog ang baso ng iced coffee sa sahig at natapon iyon sa kanilang mga paa. Great. Sabi ni Kit sabay ngiti. At nakuha mo pang ngumiti? Nakita mo nang nabasa na tayo? Okay lang yan. Pwede naman nating linisan yan ng sabay. At sa sobrang lapit nila sa isa't isa, ay halos magtagpo ng kanilang mga labi. At kung hindi lang biglang nagsigawan ng mga mekaniko sa likuran nila, ay baka nga may nangyari na. Aba! Sigaw ni Billy. Ano yan Nag-check pa ba kayo ng alignment sa makina o heart rate na? Naitulak tuloy ni Alexis si Kitan di oras. Hoy, hindi. Huwag kang madumi ang utak niyo. Nako, kayo naman. Ano naman ang masama kung may ginagawa kayong milagro riyan? Pareho naman yata kayong single. Sabi uli ni Billy, sabay tawa ng buong tropa. Sikit naman, sa halip na magpaliwanag ay napakamot na lang sa ulo at ngumiti. Relax guys. Wala naman talaga kaming ginagawa. Natapon lang yung kape kaya... kape. Sige na nga. Sinisi pa sa kape yung kissing scene Hoy, Bilog, tumigil ka nga riyan. Kasi naman, ang sweet yung dalawa. Naiinggit kami. Hindi ba mga pare? Sabay-sabay naman sumang-ayon ng mga mekaniko. Alam nyo, huwag nyo nang ilihim. Okay lang naman, bagay na bagay naman kayo Oh, narinig mo yun, Lexi? Bulong ni Kit. Bagay daw tayo. Siniko niya ang binata. Tumahimik ka nga, isa ka pa, ang kulit mo rin Nagtawanan ulit ang mga lalaki. Pinunutan ni Kit ang paper cups at lumakad papunta sa basurahan. Pero nang madaanan si Billy ay bumulong ito. Sa susunod, Billy, pakibantayan naman yung pinto ng bodega para hindi na kami may istorbo Walang problema, boss. Basta abay ako sa kasal Alexis, dahan-dahan lang baka maipit ang daliri mo. Relax, Kit. Sanay na ako sa ganito. Hindi ako prinsesa, okay? Ngumiti si Kit habang nakatayo sa likuran niya. Nakayuko. Inabutan siya nito ng panyo. Prinsesa ka para sa akin. Ay, ang corny, boss. Pero aminin mo, gusto mo ng corny. Pwede na rin. Maganda ang umagang yon, hindi lang dahil sa huminto na sa wakas ang ulan, kundi dahil sa hindi na nila kailangang magtago ng kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Sapat na rin sa kanila yung mga simpleng malalagkit na sulyap at hawak ng kamay sa ilalim ng mesa kapag nagmemeryenda. Alexis, minsan dadaling kita sa lumang shop ng lolo ko. May mga collection siya ng mga lumang kotse, baka magustuhan mo. May auto shop din ng lolo mo? Well, more like a restoration garage sa Tagaytay. Habi lang nila ni Dad noon. Pero may auto shop sila. So nasa dugo mo rin palang pag-ayos ng kotse. Tanong ni Alexis. Parang gano'n na nga. Jimenez Motors. Baka pamilyar ka. At doon parang binuhusan ng malamig na tubig si Alexis. Anong sabi mo? Jimenez Motors. Ulit tikit ng nakangiti. Kumpanya ni Dad. Well, dating kumpanya. Mas focus kasi siya sa construction business namin. At bago pa man siya magkomento, ay biglang may malakas na boses na sumabad mula sa pinto ng talyer. Jimenez? Sabay na napalingon sina Alexis at Kit sa pinanggalingan ng boses. Si Tito Emilio, may hawak na folder. At nang makita nito si Kit, ay parang biglang uminit ang temperatura sa talyer. May ilang taon na rin mula nang huling bumisita ito doon dahil sa pangibang bansa nito. Kaya naman doble naging gulat niya nang makita nakatayo doon ang kapatid ng ama. Ikaw, anak ka ni Menardo Jimenez? Ang may-ari ng Jimenez Construction? Opo sir, kilala niyo si Dad? Kilalang kilala. Dahil yung tatay mo ang tatay mo, ang dahilan kung bakit nawala sa amin ang negosyo namin.
Siya ang dahilan ko. Bakit namatay si Kuya Efren? Teka lang, Tito Emilio. Ano pong sinasabi niyo? Putol ni Alexis. Bumaling siya kay Kit pagkatapos. Kit, ano to? Hindi ko alam, Alexis. Wala akong Saglit silang natigilan at nagkatinginan. Pati ang mga makina ng sasakyan sa talyer ay tila huminto sa pag-andar. At sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang magkakilala sila ng binata, ay hindi niya ito matignan ng diretsyo sa mga mata. Hindi agad nakareact si Kita na marinig ang pangalan ng kanyang ama mula sa bibig ng tiyuhin ni Alexis. Parang may kumunod sa dibdib nito. Pagkagulat o takot, hindi niya alam. Menardo Jimenez. Ang pangalang pilit pinapantayan ni Kit sa buong buhay nito. Ang pangalang pilit itong tinatakasan. Sir, baka nagkakamali lang kayo. Baka ibang Jimenez po ang sinasabi niyo. Baka nagkamali. Alam mo ba kung ilang buhay ang sinira ng pamilya na lalaking yan, Alexis? Halos pasigaw na tanong na matanda. Nakalimutan mo ba kung ano nangyari? Pinagbintangan nila ang tatay mo noon, hindi ba? At dahil sa tatay niya, nasira negosyo natin. Dahil sa tatay niya, namatay si Kuya Efren sa hiya at sa gutom. Tila bomba na sumabog ang bawat salita ng matanda. Hindi makahinga si Alexis at ganoon din si Kid. Hindi nito alam kung sinong titignan. Si Mang Emilio ba o siya na noon ay nakayuko, luhaan at hindi na makatingin sa binata. Alexis, Pero hindi siya tumingin. Ang dating puno ng pag-ibig niyang mga mata ay malamig na ngayon. Puno ng takot at sakit. Bakit hindi mo sinabi? Bakit wala kang sinabi? dahil hindi ko alam, Alexis. Wala akong alam sa nangyari nun. I swear, Alexis, wala akong alam. Muling katahimikan. Kahit mga tauhan sa talyer ay isa-isang nagsilayuan na para bang umiiwas sa giyera. Lumapit sigit sa kanya pero agad siyang umatras. Huwag mo ko lapitan. Natigilan si Kit dahil hindi ito sanay na ganoon si Alexis. Lagi siyang matapang, laging kalmado. Pero ng mga oras na yon, parang biglang bumagsak ang mundo niya. Sir, Pakiusap ni Kit. hindi ko po alam ang nangyari nun. Hindi po ako. Si Dad. Kung ano man ang nagawa niya, hindi ko po kasalanan. Wala po akong kinalaman. Pero dugo niya nananalaytay sa ugat mo. At kung may natitira ka pang respeto sa pamilya namin, layuan mong pamangkin ko. Hindi ako aalis. Mahal ko po ang pamangkin niyo. Mahal ko si Alexis. Napatingin siya sa binata. At doon niya napansin na magkahalong takot at galit sa mukha nito. Hindi sa kanya, kundi sa sarili nito. Alexis, ayoko na makitang pagmumukha na lalaking yan sa talyer natin. Malamig na sagot ni Emilio bago tuluyang pumasok sa loob ng opisina. Kit, lumayo ka muna, please. Hindi, Alexis. Pakinggan mo muna ako bago. Ayoko makinig sa mga sasabihin mo, Kit. Iyon ang diretsyo niyan sinabi na lumapit ito sa kanyang harapan. Yumuko siya dahil hindi niya kayang makita mukha nito. Hindi niya kayang matitigan ang mga mata nito na dahil ang tangi lamang niya nakikita ay kasinungalingan. Alexis, please. Huwag na, Kit. Huwag mo sabihin ang pangalan ko na parang wala nangyari. Hindi ko alam. Wala akong alam sa nangyari noon. Bakit ba ayaw mo ko paniwalaan? Pero alam mo na ngayon, hindi ba? Natatawa pa niyang tanong. At anong gusto mong gawin ko? Palakpakan ka dahil sa effort mong magpaliwanag? Nanlaki ang mga mata ni Kit. Halatang nagulat sa biglang pagbabago ng kanyang isip. Alam mo kung gaano kasakit sa akin to, Kit. Kung kailan nakala ko, dumating na yung lalaking magpapasaya sa akin, tsaka pag ganito. At ngayon tinitignan kita. Kahit anong pilit ang gawin ko, hindi kita makita bilang ikaw lang. Bilang si Kit lang. Alam mo kung ano nakikita ko? Isang Jimenez. Parang biglang bumalik sa akin ang lahat. Lalo na yung araw na nawala ang lahat sa amin. Alexis, Kakatuntong ko lang ng high school noon. Katulong ako ni tatay sa talyer. Masaya lang kami. Simple. Kahit kaming dalawa lang. Tapos may dumating na kotseng itim. May logo ng Jimenez Construction. May 3 lalaking nakabarong. May isang matangkad na naka-shades kahit tanghaling tapat. Sabi niya, may problema raw sa truck. Na may namating daw dahil sa pagkakamali ni tatay.
Dahil hindi raw ginawa ni tatay ng mabuti ang trabaho niya sa pag-ayos ng sira ng mga truck nila. Alam mo kung anong ginawa nila? Pinato nila ng envelope si tatay. Pinapirma para paakuin si tatay sa kasalanan nila. Pero hindi kami pumayag. Dahil wala namang kasalanan si tatay eh. Bahagyang lumapit si Kit kay Alexis pero hindi natinag ang dalaga. Yun ang naging simula ng pagbabago sa buhay namin. Kinasuhan nila si tatay. Naiwan kaming walang-wala. Pati yung lupa ko sa nakatayong talyer namin, kinuha nila. Dinemolish. Sa harap ko mismo. Sinira nilang talyer namin, Kit. Yun ang buhay namin. Hindi ko makakalimutan ang araw na yun. Nandoon ang tatay mo. Si Don Menardo Jimenez. Nakatayo lang sa tabi ng mamahaling sasakyan. Pinapanood kung paano kami mawala ng kabuhayan. Tahimik lang si Kit habang nakikinig sa hinanakit na Alexis. Gustuhin man itong yakapin ang dalaga at aluin. Hindi dito iyon ang magawa. At alam mo kung anong sabi ni tatay? Na walang mabait na mayaman. Lalo na mga Jimenez. Kaya sabihin mo sa akin, Kit, ano bang klaseng karma to ha? Na yung anak pa pala ng pamilya sumira sa pamilya namin. Ang lalaking mamahalin ko. Nakayuko na rin si Kit at ramdam ni Alexis ang sakit na nararamdaman din ito. Hindi ko sinasadyang mahalin ka. Bulong ni Alexis. Pero hindi ko rin sinasadya na magbabalik lahat ng naranasan kong hirap at kung paano winasak ng tatay mo ang pangarap namin ng tatay ko. Kaya kung gusto mo magpaliwanag, sige. Pero hindi na mababago nun ang katotohanan, kita. Tulad ng hindi mababago na Jimenez. Ang apelyido mo. Pero hindi rin mababago ang nararamdaman ko sa iyo, Alexis. Hindi sapat yun, kita. At bago pa ito muling makapagsalita, ay tumalikod na siya at iniwan niya nakatayo ang binata sa gitna ng talyer, sa lugar kung saan una nagtagpo ang kanilang mga puso. Malamig ang simoy ng hangin nang bumisita si Alexis at ang kanyang tiyo Emilio sa puntod ng kanyang ama. Nakangiti man, halata pa rin sa mga mata nila ang galit at panghihinaya. Alexis. Panimula ng kanyang tiyuhin habang pinagmamasdan ng lapida ng kanyang ama. Kanina ka pa walang kibo. Anong iniisip mo? Huminga siya ng malalim at pilit pinigilan ng pagtulo ng luha. Tito, hindi ko alam kung paano ko harap ng sikit pagkatapos na nangyari kahapon. Siya ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Hindi niyo naiintindihan, Tito. Alam po sobrang laki ng kasalanan ng ama ni Kit at alam kong anak siya ng taong buhay kong kinasuklaman. Alam kong dapat magalit din ako sa kanya dahil yun ang pinangako ko kay tatay. Na isusumpa ko ang kahit na sinong Jimenez na tumuntong sa talyer natin pero hindi ko alam, Tito. Hindi ko na po alam. Hinarap siya ni Mang Emilio. Kita sa mukha ang galit. Alexis, makinig ka sa akin, iha. Hindi mo pwedeng pagsamahin ng pag-ibig at galit sa isang tao, lalo na't may kinalaman sa paghihirap ng ating pamilya. Kahit gaano mo siya kamahal. Pero Tito, Alexis, hindi ka pwedeng mahulog sa taong daladalang apelyido ng pamilya sumira sa atin. Sigaw na matanda. Hindi mo pwedeng kalimutan ang ginawa nila ng ganun-ganun lang. At hindi mo pwedeng sirain ang sarili mo sa pag-ibig na magdudulot lang sa'yo ng sakit. Alam ko po. Pero mahal ko po si Kit. Hindi mo siya pwedeng mahalin, Alexis. Iyan ang itatak mo sa isip mo. Iba ang pamilya nila. Iba ang prinsipyo ng mga hayop na yon. Huwag na huwag mong kalilimutan ang ginawa nila sa atin. Walang kasalanan ng tatay mo pero idiniin nila para sa ano? Sa pera. Nagawa nila yon dahil kaya nilang gawin. Dahil mayaman sila. May impluwensya. Gagawin nila lahat ng gusto nila. Kahit pang manapak ng tao, kahit pang pumatay dahil lang sa kaya nilang gawin. Kaya tandaan mo, huwag na huwag kang mangangarap makapasok sa mundo nila. Lumuhod si Alexis sa harap ng puntod ng ama. Ayoko na po talaga siya makita. Gusto kong magalit sa kanya pero... Bumuntong hininga siya bago nagpatuloy. Nasasaktan ako. Dahil alam ko nasasaktan din siya dahil sa nangyayari. Alexis, kung mahal mo talaga ang taong yun, dapat alam mo kung hanggang saan lang. Kung hindi mo kayang gawin yon, layuan mo siya. Dahil kung hindi, masasaktan ka lang sa uli. Para sa tatay mo, Alexis, gawin mo.
Susubukan ko po, Tito Emilio. Para kay tatay. Hindi napigilan ni Kit ang sariling suguri ng opisina ng kanyang ama sa gusali ng Jimenez Construction. Ilang ulit niyang sinubukan tawagan si Alexis pagkatapos ng naging komprontasyon nila sa talyer nito, pero hindi na niya ito makontak. Huminga muna siya ng malalim para pakalmahin ang sarili bago pumasok sa opisina ng ama sa ika-55 palapag. Dad, Nakaupo si Menardo Jimenez sa harap ng malaki nitong mesa. Nakakunot ang noo pagkakita sa kanya. Kit Anthony, what a surprise! Ano nagdala sa'yo rito at bakit parang hindi maipinta mukha mo? Efren Santiago. Ring a bell? Wala akong Santiago Auto Works. Ilan sandali pa bago ito nakasagot. That old thing. Bakit? Anong meron? Dad, may ideya ka ba kung ano nangyari kay Mr. Efren Santiago? Kung ano nangyari sa pamilya nila pagkatapos ng ginawa mo? Nawala ang ngiti ng matandang Jimenez. Kit, hindi mo pa rin talaga naiintindihan ang negosyo, ano? Business is business. Mahirap sa'yo, pero hindi ito tungkol sa negosyo, Dad. Tungkol ito sa mga buhay na sinira mo. At si Alexis, she has to deal with this every day. Alexis? At sino naman si Alexis? She's someone special to me, Dad. At dahil sa ginawa niya sa pamilya niya, mawawala na siya sa akin. Kit, listen. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Medyo mataas ang boses sa sagot ng kanyang ama. That Santiago Auto Shop was in the way of a bigger project. Ganun talaga negosyo na. Ganun talagang buhay. Kung hindi ko ginawa yun, sa tingin mo ba, matatamasa mo ang ganyang kagandang buhay? Para sa magandang buhay, nagawa yung manapak ng tao. Kinaya niyong magpabagsak ng isang pamilya. Son, wala kang ideya kung gaano kahirap ang mundo ng negosyo, kaya pwede ba? Tumigil ka na sa kadramahan mo. Isa kang Jimenez, iho. Hindi kita pinalaki para maging iyakin dahil lang sa isang babae. At anong gusto niyo? Maging tulad niyo ako naghahaman sa pera na okay lang makapanakit ang iba, basta maging matagumpay lang sa negosyo? Oo. Tumayo si Menardo at hinarap ang anak. Dahil isa kang Jimenez at walang Jimenez na mahina. Hindi ako ikaw, Dad. At ayoko maging tulad mo. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, Dad, hindi ako kagaya mo. Hindi ako tulad mo natatapak ng ibang tao para lang makuha ang gusto. Tumawa si Menardo, mapait, malamig, na tila walang kaluluwa. And you think that makes you noble? No, son. That makes you weak. Weak? If being decent makes me weak, okay lang sa akin. Mas gugustuhin ko pang maging mahina kaysa maging walang puso. Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng tagumpay. Hindi ko kailangan ng pangalan na bunga ng pagtatapak sa ibang tao. At anong balak mo gawin sa buhay mo? Iiwan mo lahat ng luho mo para lang maging mekaniko? Ganun ba gusto mo? Bakit hindi? Kung doon ko makikita ang katahimikan ay hindi nabibili ng pera. Napailing ang matanda. Kit, anak. Minsan kailangan mong mamili. Tagumpay o konsensya. Hindi pwedeng pareho. Kaya pala wala kayo ni katiting na konsensya. What's your tone, boy? I am Dad. Ngayon, sa wakas sinasabi ko lang ang dapat na noon pa. At sasabihin ko sa inyong bagay na takot kayo marinig. At anong alam mo sa ginagawa ko, ha? Sa tingin mo, madali ito para sa akin? Kung mahirap, sana hindi mo na lang ginawa. Lumapit si Menardo sa anak at tinapik ng malakas ang mesa. You are being emotional. Sa tingin mo ba, maipupundar ko ang lahat ng ito kung naging katulad mo ko? Hindi mo alam kung ilang taon kong pinaghirapan ito. Kung gaano karaming taong kinailangan kong talunin para marating ang posisyon na ito. At ilang buhay ang nasira mo sa proseso. You destroyed the Santiago's, Dad. Sinira mong buhay ni Alexis. At ngayon, sinisira mo ang pagkakataon ko na maging masaya. Nagmahal ka ng isang Santiago? Oh well, hindi ko na problema yon. Oo, Dad. Problema ko yun dahil sa'yo. Malakas niyang sabi sabay suntok sa mesa, dahilan para lumipad ang ilang papel doon. Dahil yan sa pagiging galing niya sa pera at kapangyarihan, na walang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Dahil sa kakagawa niyo, hindi ko na siya matignan sa mga mata dahil sa tuwing gagawin ko yun, wala akong nakikita kundi sakit at galit. Kung makapagsalita ka, parang akong kontrabida dito Tandaan mo, kung wala ako, wala ka ngayon. At kung hindi ko ginawa mga ginawa ko para sa negosyo,
Hindi ka magiging Kit Anthony Jimenez. Exactly that. Kaya mula ngayon, ayoko na ng pangalan na yan. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, ayoko na maging Jimenez. Ayoko na makontrol dahil lang sa pangalan natin. Kung kailangan kong mamuhay bilang simpleng mekaniko para lang maging tahimik ang buhay ko, gagawin ko. At ano, doon ka sa babae na kalaban ng angka natin. Sa pamilya na, nilabanan ko buong buhay ko. Para ano? Para ayusin ang dapat ayusin, Dad. Para mapatawad nilang pagkakasalang ginawa ninyo. You ungrateful, hindi ako ungrateful, Dad. Naging totoo lang ako. Ngayon, alam ko na kung gaano karumi ang sistemang ito. Ang sistema nyo. Humakbang siya palayo. Hawak ang kanyang coat, tinanggal niya ang ID badge na may nakasulat na Kit Anthony C. Jimenez, Vice President Operations. Inilapag niya iyon sa mesa at tumingin ng tuwid sa ama. I'm done. Hindi ko kailangang maging bahagi ng kumpanyang itinayo sa kasinungalingan. Kapag lumabas ka ng pintong yan, Kit, kalimutan mong anak kita. Marahan siyang tumango. Balang araw, Dad. Maiintindihan niyo rin. Hindi yaman at kapangyarihan ang sukatan ng tagumpay. Minsan, yung kakayahan mong humingi ng tawad, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Binuksan niya ang pinto pero bago pa siya tuluyang makalabas doon, ay narinig niya ang mahinang boses ng kanyang ama. Kit, anak, please. Babalik ako, Dad. Pero sa pagkakataong yun, sana hindi na ako kilala bilang Jimenez lang, kundi bilang ako. Ilang araw nang mawala si Alexi sa buhay niya. Sinubukan niya itong puntahan sa talyer nito para subukang makiusap. Pero ang nadatnan lang niya ay si Billy at iba pang mekaniko doon. Si Alexis? Tanong ni Billy kunot noo pero pilit nang ngumiti. Umalis kahapon, boss. Walang sinabi ko babalik pa. Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Hindi, boss. Pasensya na. Please. Pasensya na talaga. Alam ko mahirap para sa inyong dalawa pero baka nga kailangan mo muna siyang bigyan ng panahon para mag-isip. Para pag-isipan ng mga nangyayari. Hindi ito madali para sa kanya, boss. Alam ko, nakikita ko kung paano siya umiyak araw-araw. Gabi-gabi. Ilang araw pa nagdaan at kahit pa ipinangako niya sa sarili na gagawin niyang lahat para mahanap si Alexis, napagtanto niya na siguro nga tama si Billy na kailangan ito ng panahon at siguro siya rin. Naupo si Kit sa dulong bahagi ng bar ng gabing yun kasama si Billy. Inabutan siya nito ng bote ng beer pero hindi niya yun pinansin. Ganito yan, boss. Hindi mo siya talaga mahahanap kung ayaw niya magpahanap. Simple. Ano sinasabi mo? Ang ibig ko sabihin, kahit anong gawin mo, boss, kung hindi ka niya gustong makita, wala kang magagawa. May mga tao na matatag, yung hindi basta-basta matitibag. At ganun siya. Sinabi niya na, ayaw na niya ako makita. Nagkibit-balikat ito. Basta ang alam ko, hindi ka pa niya kayang harapin. Sa ngayon. Napatiimbagang si Kit at tumingin sa labas ng salaming bintana. Ano? Ganun-ganun na lang yun. Teka, ano bang balak mo, boss? Gusto mo ba siyang habulin habang buhay? Oo. Kung yun ang paraan para maging maayos ang lahat. Gusto ko siyang protektahan, Billy. At magagawa ko lang yun kung hahayaan niya ako. Yun nga ang problema, boss. Ayaw pa niya eh. Pero ito lang huwag mong ihalin tulad ang sitwasyon niya sa negosyo. Di mo pwedeng planuin ang lahat ng galaw mo. Sa pag-ibig, minsan, kailangan mo ring hayaan ang tadhana sa gusto niya. Magagawa mo na lang ngayon ay maghintay. Maghintay? Nang ano? Ng tamang pagkakataon. Alam kong hindi ikaw yung tipo na naghihintay o tumitigil para sa kahit ano, pero subukan mo, boss. Relax ka lang. Hayaan mo siyang huminga at makapag-isip-isip. Huwag mo hayaang mawala ka rin sa sarili mo. Siguro nga tama ito. Pero imposible na basta kalimutan na lang niyan lahat. Ewan ko. Kahit saan ako tumingin, siya nakikita ko. Kahit sa opisina, sa gitna ng meeting. Napangiti siya nang maalala ang tunog ng tawa ng dalaga. Kung mahal mo talagang pinsan ko, wala ka ibang kailangan gawin kundi ang hintayin na maging okay siya. Pero kailangan mo rin tanggapin na hindi lahat ng gusto mo mapapasayo. Umiling siya. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kahit paano gusto ko siya makita, Billy. Kailangan ko malaman kung okay lang siya. Kung mahal pa rin ba niya ako. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko hayaan lumayo siya ng ganun lang. Tirik na tirik ang araw na kahit hindi lumabas ng talyer ay ramdam na ramdam ang lagkit ng hangin. Bilog! Pakiabot nga yung liabi dyan sa mesa.
Sigaw ni Alexis na nakahiga sa ilalim ng kotse. Ayan na, huwag kang demanding. Kung tutuusin, walang nagbago sa routine ni Alexis kahit pa nga halos kalahating taon na nakararaan mula na magpasya siyang umalis. Mga makinang inaayos, palit ng gulo. Pero may kulang. Yung simpleng presensya ng isang lalaking hindi na dapat niya iniisip. Magandang umaga. Biglang napabalikwa si Alexis. Nakita niyang isang matikas at bagong modelong SUV. Kit? Pero hindi. Ibang tao nasa harap ng sasakyan. Matanda, malaki ang tiyan. Sir, ano pong may paglilingkod namin? Mahina niyang tanong, may himig pang hihinala. Si Joy lang iya. Okay po. Pero habang inaasikaso ni Billy ang kotse, ay napatingin siya sa sasakyan. Parehong modelo, parehong estilo. Pati tunog ng makina, parehong-pareho. Uy, tinignan niya si Billy na naglilinas sa mga gamit. Okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala ah. Napagod lang. Alam mo naman, ilang buwan din akong bakante nung pumunta akong Batangas. Parang biglang hindi na ako sanay. Ang init, no? Natawa ito. Mainit nga. Ano nga bang ginawa mo sa Batangas sa mag-isa? Wala. Alam mo naman ang nangyari, di ba? So, ano nga ang ginawa mo? Nagmukmuk ka roon ng ilang buwan? Hindi, oy. Nag-aaral ako lumangoy. Mababait pala mga tao roon, no? Kahit hindi mo kilala, kakausapin ka, tutulungan ka. Nagkibit-balikat si Billy. Nakatulong ba naman yung bakasyon mo sa paglimot kay boss? Oo naman. Hindi ko na siya masyadong naiisip. At kung naiisip ko man, wala na yung galit. Inirapan lang yung pinsan. Kung nagkakausap pa naman kayo, edi naayos niya na yung problema niyo. Ano to, teleserye? Totoong buhay ito, Bilog. Ano yun? Bigla siyang pupunta rito tapos sasabihin, Alexis, mahal pa rin kita, tayo na lang uli. Ganon ba? Pwede rin naman. Pero siguro mas nakakakilig kung may ulan. Sira ka talaga. Natatawa niyang sabi. Kinabukasan, habang nag-aayos sa mga kagamitan sa talyer, nilapitan siya ni Billy, hawak ang cellphone nito. Nakita mo na to? Tanong nito sabay pakita sa kanya ng cellphone. Si boss. Ha? Ano nangyari? Ayan, kaya pala wala na tayong balita. Ilang buwan na rin palang nasa Amerika. Business expansion daw nung Jimenez Motors. Ang laki na ng kumpanya nila ah. Saglit siya natahimik. Parang biglang sumikip ang kanyang dibdib. Buti naman. Di congrats. Hindi ka nanghihinayang? Nanghihinayang? Bakit naman ako manghihinayang? Di ba lang kayo nagkausap bago siya umalis? Ano ka ba? Matagal na yun. Santiago Auto Works. Sa wakas, pagkaraan ng 2 taon, ang dating maliit nilang talyer ay mas maluwag na ngayon. Mas maayos at mas may malaking signage na sa labas. Iyon ang pangako niya sa ama nung nabubuhay pa ito. Na kahit anong mangyari, palalaguin niya ang maliit nilang talyer at makikilala siya bilang isa sa mga magagaling na mekaniko sa kanilang lugar. Boss Alexis! Sigaw ni Billy mula sa dulo ng garahe. May nagpapacheck ng transmission! Hindi agad siya tumingin. Sabihin mo maghintay, may tinatapos pa ako dito. Copy, boss. Grabe ka pa rin talaga magtrabaho, pinsan. Hindi mo naman na kailangan gawin yan. Nakalimutan mo na ba na ikaw ang boss dito at may mga assistant ka na ngayon? Hindi naman porke ako na may-ari, ilalakad-lakad na lang ako dito. At isa pa, gusto ko makasigurado dito sa kliyente nating to. Suki Isa pa, malaking magtip si Mr. Choi, di ba? Kung sa bagay, biro ni Billy. At saka iba pa rin talaga kapag ang the girl with the golden hands ang umayos ng kotse. Natawa si Alexis. Sino ba nagsimula ng pagtawag sa akin ng ganyan na? Ikaw rin, di ba? Kasi naman, natatanda mo nung sumali ka sa underground tuning contest, di ba? Aba, tinalo mo lang naman ang lahat ng mga lalaking mekaniko roon. Lahat sumuko Hindi sila sumuko dahil sa hirap, Bilog. Nahiyanan silang matalo ng babae. Ayun na nga. Yan ang gusto ko sa'yo Yung mayabang pero talagang may pagmamayabang naman talaga. Iyon lang naman kasi ang talagang may pagmamalaki niya. Ang pagiging mekaniko lang ang alam niyang gawin. Kaya naman, pinangangalagaan niyang kakayahang yon. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang ama. Ay siya nga pala, tutuloy ka ba sa contest ngayong taon? San? Doon sa Under the Hood? Aba syempre no, matagal ko nang pinagandaan yun. Tumango-tango si Billy at ngumiti na para bang may kung anong inililihim. Pinsan,
Natupad mo na pangarap mo. Ang pangarap niyo ni Tito Efren. Siguro naman ngayon, nakatampong sa ulit ang puso mo. Di mo man lang ba siya naiisip kahit minsan? Kung kumusta na ba siya? Ay, magsisinungaling naman ako kung sasabihin kong hindi. Pero okay na ako, Bilog. Matagal ko nang kinalimutan yon. Mabigat din kasi, di ba? Kung hanggang ngayon, pairaling kong galit, ako rin ang mahihirapan. Tama ka dyan, pinsan. Ang tanong, handa ka na bang makita siya ulit? Nagkibit-balikat siya. Sabi ko nga, ang tagal na rin. Hindi ko na nga alam kung nasaan siya o kung buhay pa siya. Malamang nasa Amerika pa rin. Sagot ni Billy na umiwas ang tingin. Paano, Alexis, kung malaman mo na may asawa siya, may mga anak? Ramdam niyang agad na pagbilis ng tibok ng puso. Well, good for him. Good for him? So, okay na sa'yo? Bakit naman hindi? May karapatan naman siya may in love sa iba at magkaroon ng sariling pamilya. Hindi ka ba... Bilog, ano ka ba? Tignan mo nga ako. Nasa itsura ko bang hindi pa rin nakaka-move on? Umubo ng bahagya si Billy at pagkatapos ay ngumiti. Alam ko, kahit ilang taon na lumipas, minsan parang binubuhay mo pa rin ang mga alaala niyo sa bawat tornilyo at sa bawat kotse na inaayos mo. Hoy, hindi totoo yan ah. Tanggi niya na nakangiti. Mahal ko lang talaga ang mga kotse, hindi siya. Sigurado ka? Sigurado ako. At kung bumalik man siya, wala na akong pakialam. Talaga? Tinignan niya ito. Bilog, bakit ba bigla yata naging interesado ka sa love life ko ha? At bakit parang ang kulit mo ngayon? Concern lang naman ako sa'yo, pinsan. Syempre, successful ka na sa career mo. Dapat naman pagtuunan mo ng pansin ang puso mo. At bakit kailangan isama sa usapang puso nakaraan? Hindi ba pwedeng bago naman? Uy, bakit? Nagpapaligo ka na ba ulit? Parang nung isang gabi lang nakita ko si Paul sa labas, halos payak na eh. Hindi mo raw tinanggap yung mga bulaklak na dala niya. Bilog, 19 lang si Paul. Baka ako pa magbigay ng baon doon kapag naging kami. Natawa si Billy. Pero nagpapaligo ka na ba ulit? Ewan. Depende, siguro. Depende saan. Nagkibit-balikat siya. Ay, dami mong tanong ha. Bakit? May mano ka ba? Malay natin. Teka, kung si Boss Kit manigaw ulit, may pag-asa ba? Pinalakihan niya ng mata ang pinsan. Ay, Diyos ko naman, Bilog. Talaga bumabalik kay Kit. Siya talaga ang manok ko eh. Ay, naku. Hindi ko alam, okay? Hindi ko pa masabi. Siguro kapag nakita kami ng personal, tsaka ako masasagot ang tanong mo. Lumawak ang ngiti ni Billy. Okay, boss. Sinabi mo yan ah. Final call for all participants. We'll start the first round in 10 minutes. Dinig na dinig sa buong event hall ang sigawan ng mga tao, ang kalansing ng tools. Banners, ilaw, TV crews, lahat high-end. Parang Formula 1 meets Project Runway ng mga mekaniko. Boss Alexis, grabe! Sabik na sabi ni Billy habang bitbit ang dalawang toolbox. May libreng kapit, merienda, may media coverage, tapos bigatin pa mga judges. Parang sobrang level up to no, kumpara sa mga nakaraang taon. Nakita mo ba yung isang judge? May logo ng Jimenez Motors sa ID oh. Jimenez Motors? Kunatuan yan tanong. Oo, bakit? Wala naman. Sa tingin mo ba, konektado yan kay Boss Kit? Hindi naman siguro, imposible. Tinapik siya ni Billy sa balikat. Relax, pinsan. Kayang-kaya mo to, ikaw pa ba? The girl with the golden ends. Patay sila lahat sa skills mo. Tipid siyang umiti. Skills nga lang meron tayo, Bilog. Walang forma. Tignan mo nga yung iba, ang gaganda ng coveralls. May mga sponsor pa, oh. Ano walang forma sinasabi mo? Aba, ikaw ang pinakamagandang mekaniko na kasali sa competition na to, no? Ako lang naman kasi ang babae, Bilog. Natawa na lang si Billy at napakamot sa ulo. Next! Sigaw ng stage manager. Santiago the Works, prepare for your presentation. Huminga ng malalim si Alexis. Suot ang paboritong coveralls. Mahigpit ang pagkakatali ng kanyang buhok. Wala siyang sponsors, walang kahit anong dala kundi ang kanyang kakayahan na ilang taon niyang pinaghirapan. Habang papalapit sa prototype engine na siya mismo nagdisenyo, hindi niya namalayang napatingin ng ilan sa panel. Formal ang lahat sa suot na business suit, lahat ay mukhang sanay sa opisinang may aircon. Good morning po, bati niya. I'm Alexis Santiago, representing Santiago Auto Works. Isang lalaki sa gitna ng panel ang dahan-dahang nagtaas ng tingin mula sa hawak nitong folder. Maputi,
Matangkad, elegante, guwapo, pamilyar. At doon na pahinto si Alexis. Hindi, hindi to totoo. Bulong niya sa sarili. Miss Santiago, Magalang ngunit mababa ang boses sa sabi nito. welcome to this year's Under the Hood. I'm Keith Anthony Jimenez, chairman of this year's panel. Patay. Napatingin siya kay Billy sa nakatayo ng sa likod, na malaki ang pagkakangiti. Nagtamsa pa nga ito sa kanya. Pwede na ba tayo magsimula? Marahan siyang tumango. Nanginginig man ang kamay ay pinagpatuloy niyang kanyang presentasyon. This engine, custom built from scratch, reduces emission by 20% with increased torque efficiency. Tahimik ang buong panel pero ramdam niyan tinitignan siya ni Kid. Hindi yung tingin na parang hinuhusgahan, kundi yung klase ng tingin ng isang lalaking minsang nagmahal sa kanya at minsang winasak ang kanyang mundo. Pagkatapos ng demonstration, lumapit agad sa kanya si Billy. Oh, pinsan, okay ka lang? Oo naman, okay lang ako. Sigurado ka? Parang bigla ka namutla eh. Hindi ako namumutla ha. Nanginginig ka oh. Medyo mainit lang, masikip yata tong coveralls ko. Ngumiti lang si Billy. Baka kailangan mo muna magpahinga para... Okay lang ako, Bilog. Nagulat lang ako pero okay lang ako. Pasimpleng tumingin sa Alexis sa dulo ng stage at pinagmasdan si Kid. Ganoon pa rin ang mga mata nito, pero mas seryoso na itong tumingin ngayon, mas mabigat. Sa kabilang dulo ng mesa ng stage ay naroon si Kid. Ganoon pa rin ang mga mata niya, pero mas seryoso, mas may bigat. Sir, mukhang promising yung nag-iisang babae no? Yung Santiago Auto Works. Tahimik lang si Kid at ngumiti. Yeah. Alexis Santiago. Ang babaeng hinayaan kong mawala. Ang babaeng hindi ko makalimutan. Sir Keith, ready na po ba kayo sa susunod na batch? Tanong sa kanya ni Mr. De Lima, ang coordinator. Yes, sir. Mabilis niyang sagot pero nakatingin pa rin kay Alexis na pinapaligiran ng ibang mekaniko. Let's proceed. Pagkatapos ng round, masaya nag-announce ang host. Top 5 mechanics will undergo a mentor check-in kasama ang ating panel chair, si Mr. Keith Jimenez. Malakas ang tilian ng mga tao na para bang isang sikat na artista ang tinawag. Pero sa kabila ng ingay, ang tanging narinig lang niya ay ang pagpanatak ni Alexis. Tumungo na sila sa loob ng private conference room. Naupo siya sa kabilang dulo ng mesa. Nakaayos ang folder sa kanyang harapan. Kahit pa nga alam niyang hindi niya maiintindihan ang mga nakasulat doon. Nang pumasok si Alexis, ay agad siyang napatayo. Sir, formal itong bati. Please take a seat. Ilang segundo silang nanatiling tahimik. At nang tignan niya ang dalaga ng harapan, ay parang biglang bumalik ang lahat sa kanya. Ang amoy ng langis sa talyer. Ang tawanan nila sa rooftop. Ang unang halik nila sa bodega. Alexis, Miss Santiago. Sir, napalunok si Keith. Focus, Keith. Professional ka dapat. Mentor check-in lang to. Bulong niya sa sarili. Tungkol sa last performance mo, it's impressive. Nag-agree ang panel na yung modification mo sa rotary engine was exceptional. Ingenious actually. Salamat po. Matipid itong tugon. Formal, kontrolado. Parang hindi ito ang dating Alexis na minahal niya. Yung malambing, masayahin. Lexi. Sir? Right, sorry. Nasanay lang. Huminga siya ng malalim at sinubukan magpakapormal. Gusto kong sabihin na proud ako sa'yo sa nangyayari sa karir mo ngayon. Pinatunayan mo sa lahat na hindi porke babae sa ganitong larangan ay wala na laban. Bahagyang umiti si Alexis at nang makita iyon ni Keith ay hindi rin niya napigilang mapangiti. Wala naman akong kailangang patunayan sa kanila, sir. Ginagawa ko lang kung ano ang mahal ko. Still, you are doing great. Salamat. May iba pa ba kayong gustong sabihin? Tanong ito nang hindi na siya umimik. Tumayo na ito at handa nang umalis. Wala naman. Tumayo na rin siya. Gusto ko lang pasensya na kung hindi ka komportable sa ganito. Gusto ko lang malaman kung kamusta ka na. Sir, parang hindi yata ito ang tamang lugar at tamang oras para sa... Oo naman, sorry. Professional nga pala tayo dapat dito.
Tumango si Alexis at muling ngumiti ng kimi. Pero Lexi, hindi ko kayang burahin yung nangyari sa nakaraan. Alam ko yun. Pero sana kahit sa competition na ito, hayaan mong patunayan na hindi ako lalaking inakala mo nun. Matagal ko nang inihiwalay ang sarili ko sa apelyido ko para sa'yo. Tumalikod na si Alexi pero bago ito lumabas ng pinto, ay muli siya nito nilingon. Matagal na yun, sir. Kinalimutan ko na yun. Okay, contestants. May 1 oras kayo para i-diagnose ang fault, palitan ng component at panda rin ng makina. Sigaw ng host, sabay tunog ng countdown buzzer. Sigawan ng mga tao sa loob ng venue, journalists, industry experts, at mga executive. Seryosong nanonood ang mga hurado, kasama si Kit, na titig kay Alexis na seryoso sa ginagawa. Pero habang abala si Alexis sa pagtingin sa wiring ng test car ay may napansin siyang kakaiba. Teka, may nakainom ba nito? Bulong niya nang mapansin na isa sa mga manitipis sa copper wire ang parang sinadyang pinutol. Miss Santiago, may problema ba? Tanong ng stage assistant. Wala, may kailangan lang akong ayusin. Pero habang tinitignan niya ang sira, dinig na dinig niya ang mahinang tawanan sa likod ng partisyon na siguradong narinig din ng iba pa, lalo na ng mga hurado. Good luck sa pag-ayos niya, sweetheart. Sabi ng isa sa mga kalabang contestant, isang lalaki mula sa NCR Autotech. Kumunot ang noon ni Alexis. Typical. Ganitong-ganito rin noon. Bulong niya. Pero kung akala niyong uurungan ko kayo, nagkakamali kayo. Mula sa mesa ng mga hurado ay napatayo si Kid na agad na napansin na iba pang panelist. Sir Jimenez, everything okay? Yes. Pero mataman pa rin itong pinapanood si Alexis sa noon ay nagmamadali na sa pag-ayos ng makina nito. Mukhang itong kinakabahan pero pilit pinapakalma ang sarili. Ilang minuto pa lumipas, habang tinatest ni Alexis ang ignition ay bigla na lang sumabog ang fuse box na sinundan ng napakaraming usok. Napasigaw ang mga manonood at agad na tumakbo si Kit sa stage. Shut the power off! Malakas itong sigaw. Aakyata sana ito sa stage pero pinigilan ito ng staff. Sir, bawal po, nasaktan siya! Putol nito at pagkatapos ay mabilis na tumakbo kay Alexis. Okay ka lang? Nag-aalala nitong tanong sabay tingin sa kanyang kamay na may konting paso. Okay lang, sanay na ako sa ganito, salamat. Hindi ka okay, may sumabotahe sa'yo. Hindi to simpleng aksidente lang. May kumalikot sa harness mo. May splice marks. Kung sino man ang gumawa niya, sinadya na magkaroon ng short circuit. Kit, sir. Pero bago pa ito makasagot, ay dumating ng event coordinator. Sir, kailangan na po natin ituloy ang round. Anong ituloy? Nakita niyo ba nangyari? Kailangang maimbestigahan muna ito bago natin ituloy ang competition. Nagbulungan ng mga manonood at biglang tumutok sa kanila ang mga kamera. Isa sa mga huradong bumulong dito. Hayaan mo na lang, Sir Kit. Hayaan? May nasaktan na. May muntik na makuryente, hayaan. Dinig na dinig sa labas ng hangar ang biglang hagupit ng hangin at ulan. Nagkumpul-kumpul sa loob ang mga kalahok at staff ng Under the Hood. May ilan nga nakatulog na sa upuan. May nagkukulitan sa gilid at may mga nag-aalok na instant noodles. Grabe ang ulan, sabi ni Alexis habang pinupunasan ng tuwalya ang basang braso. Oo nga. Nakasandal si Kit sa pader. May hawak na cup noodles. Parang galit na galit sa mundo. Walang signal, ni isang bar wala. Sabi ng event team, dito muna tayo. Baka umabot pa hanggang mamayang gabi ang ulan. Hala, hanggang mamayang gabi? Magkakasama tayo dito hanggang mamayang gabi? Alanganin itong tumango. Ganun na nga. Wala nang nangahas magsalita pagkatapos noon. Halata ang pagkailang nila sa isa't isa pero halata rin kay Kit na gusto nito yung mawala. Gusto mo ng kape? Alok nito sabay turo sa vending machine sa gilid. Hindi ako umiinom ng kape sa ganitong oras, baka kabahan ako lalo. Natawa si Kit. Bakit ka naman kakabahan? Dahil sa akin? Ay, assuming ka pa rin pala hanggang ngayon, sir. Sir? Uli. Akala ko ba okay na tayo? Nagkibit-balikat si Alexis. Okay naman na tayo, pero syempre bilang head kayo ng panel at isa kayo sa mga major sponsors, kailangan may paggalang pa rin. Di mo naman kailangan maging formal lagi, Lexi. Pero ngayon, kailangan. Sagot niya sabay upo sa bench.
At saka, baka may makakita. Makakita? Na nag-uusap tayo. Baka isipin nila na may bias kasi nga, di ba? Walang bias. Magaling ka. Kaya deserve mong mapunta sa top spot. Walang makakapag-contest doon. Nasasayangan lang ako sa round kanina. Kung hindi nangyari yung sabotahe na yun, di wala kang dapat ipanghinayang. You handled it better than most pros. At huwag kang mag-alala. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo hanggang matapos tong contest. Akong bahala sa'yo. Huwag kang maingay. Bulong niya sabay lingon sa paligid. Baka marinig ng iba't isipin nila na ano, baka may relasyon tayo. Oo, baka isipin nila na may relasyon tayo wala naman. Oh, okay, wala ba? Pero if ever, pwede naman tahimik lang tayo. Sabi naman ito na bahagyang lumapit sa akin na upuan niya. Kaya ko naman. Hindi ko lang kaya yung magpanggap na hindi na kita mahal. Nakatitig lang si Kit sa kanya at ang mga sandaling yun, parang bumalik ang lahat. Ang rooftop sa Taliera, ang bodega. Namiss kita, Lexi. Mahina nitong sabi. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Kung totoo yan, bakit ka umalis? For the record, ikaw unang umalis, Lexi. Ilang beses kong sinubukan ko usapin ka, hanapin ka, pero sabi nga ni Billy, imposibleng makita ang taong ayaw magpakita. Teka, nagkausap kayo ni Bilog noon? Alanganin itong tumango. Sa kanya ako kumuha ng impormasyon tungkol sa'yo. Nung nalaman kong nakamove on ka na sa nangyari, nung nasiguro ko na okay ka na talaga, itinuloy ko na lang yung matagal ko ng plano na pumunta sa States. Sabi ko sa sarili ko, hayaan muna kita. Habang inaayos ko rin ang sarili ko, ang buhay ko. Kailangan ko rin na may mapatunayan sa dad ko na hindi ko kailangan ng apelyido niya para na magtagumpay. Pero wag mong isipin na kahit isang araw nakalimutan kita, Alexis. Kita, alam mo bang ilang beses kong sinubukan kausapin ka? Nandun ako nung opening ng bago mong talyer, Lexi. Gusto na kita makita kahit sandali. Kahit sa malayo. Alam ni Billy yun. Pinipilit niya akong pumasok pero tumanggi ako. Ayoko masira sa selebrasyon niyo dahil sa akin. Napailing siya. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala minsan ang weird ng taong yun. Bigla-bigla na lang babanggitin ang pangalan mo. Biglang magtatanong tungkol sa'yo, tungkol sa feelings ko para sa'yo. Ano nga bang feelings mo para sa akin? Pero hindi na siya nakasagot dahil biglang kumulog at kumidlat. Kasabay pa ng malakas sa paghampas ng hangin at pagbuhos ng ulan. At, napasigawan lahat nang biglang nawala ng ilaw. Kit, bulong niya. Nasaan ka? Nandito lang ako, sa tabi mo. Naramdaman ni Alexis na mabilis na kinuha ni Kit ang kanyang kamay. Mas lumapit pa ito sa kanya at pagkatapos ay ikinulong siya sa mainit itong mga bisig. Huwag ka matakot, nandito lang ako. Hindi naman ako natatakot sa dilim. Pabiro pa niyan sabi kahit paabot langit ng kaba sa kanyang dibdib. Para mas natatakot pa ako sa ganito. Saan? Yung ganito na iyakap kita. Hindi nakasagot si Alexis dahil kahit madilim ang paligid, ay naaaninag pa rin niya mukha ng binata na halos 1 pulgada na lamang ang layo sa mukha niya. Kit, masyado kang malapit. Masyado kasi kita na-miss. Bago pa siya makaiwas, ay hinawakan ni Kit ang magkabilang pisngi. Mabagal, maingat. Kit, hanggang sa tuluyan ang naglapat ng kanilang mga labi. Mainit, mabagal, matagal. Na para bang muling sinindihan ng apoy sa kanilang puso na matagal nang namatay. Mabagal lang iyon sa simula na parang nananansya hanggang sa unti-unti ay nagiging mas malalim, mas totoo, mas matagal. Natatakot ka pa rin ba? May makakita sa atin? Gumiti lang si Alexis. Lumingon sa paligid at hinila ang kuwelyo nito palapit. Natapos rin ang bagyo at sa wakas, natapos na rin ang kompetisyon. Pagod man ay kitang-kita pa rin kay Alexis ang tuwa na halatang pilit pinapakalman sarili. Ladies and gentlemen, we do apologize sa mga naging delays dahil sa biglaang buhos ng ulan kanina at pati sa nangyaring aksidente sa last round. Iyon ang bungad ng MC na halatang pinipilit maging matatag at masaya pa rin sa kabila ng mga aberyang nangyari. Pero ngayon, sa wakas ay narito na po ang resulta. We are finally ready to announce our winner for Under the Hood, Battle of the Best this year. Biglang tumahimik ang lugar. Nakatayo lang si Alexis sa likod.
kahanay ng 4 pang kalahok na kapwa mga lalaki, samantalang si Kit ay naroon din sa gilid. Hindi inaalis ang tingin sa kanya kahit isang saglit. At ang champion ng Under the Hood, Battle of the Best, ay si Alexis Santiago, ang tinaguriang The Girl with the Golden Hands. Makakatanggap ang ating winner ng cash prize worth 500,000 pesos at internship sa Japan and of course, an exclusive partnership with Jimenez Motors. Palakpakan at sigawan ng mga tao. Napaluha na lang si Alexis sa sobrang tuwa at napatalo naman si Billy na noon ay nasa gilid lang ng entablado. Hawak ang trophy ay lumakad si Kit sa gitna at iniabot iyon sa kanya. Congratulations, Alexi. Miss Santiago. Maraming salamat, Sir Kit. Alanganin niyang sagot na halatang kinikilig at pilit itinatago ang bagyang pamumula ng pisngi. You deserve it, Lexi. Hindi lang dahil sa skill mo, kundi dahil sa determinasyon mo. At pinatunayan mo ulit ang sarili mo na hindi ka lang maganda, magaling ka pa. At hindi ka lang mahusay sa makina, mahusay ka rin mag-iisang puso. Birong bulong ni Kit. Dahil nagtiwala ka sa akin, Kit, at binigyan mo ulit ako ng pagkakataon na maiparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal. Tuloy ang hiyawan ng mga manonood, maging ang pag-flash ng mga kamera. Nasa entablado na rin si Billy para sa photo op at pagkatapos ng lahat, ay hindi muling lumapit si Kit kay Alexis at hindi dito napigilang yakapin siya sa harap ng mga tao. Kit, nasa stage pa tayo. Oh, sorry. Oo nga pala. Pasimple na lang nitong hinawakan ng kanyang kamay at hinila papunta sa likod. Halika, doon tayo. Teka, baka... Pero tuluyan na siya nahatak ng binata hanggang mapunta sila sa backstage kung saan tahimik na ang paligid. Walang tao, walang kamera. Agad siya niyakap ni Kit at napapikit na lang siya nang muling maramdaman ang halik nito. Naalala mo ba yung sa bodega? Yung first kiss natin? Hindi ko yun malilimutan. Pag-amin niya. Umuulan din noon, di ba? Tumango ito. Kung ano naramdaman ko sa'yo nung mga oras na yun, ganun pa rin ang nararamdaman ko ngayon, Lexi. Ang kaiban lang, mas handa na ako ngayon. Mas kaya na kitang ipaglaban ngayon. At muli, hinalikan siya nito sa mga labi na agad niyang tinugunan. Mas malalim, mas mapanghas. I love you, Lexi. I love you too. Hindi naman nawala. Siguro, isinantabi ko lang muna. Pero hindi nawala. Promise, wala nang aalis. Promise. Hinagplos ni Kit ang kanyang pisngi at muli siyang hinalikan. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan lahat ng nawala ka. Sinubukan ko pero kahit anong gawin ko, lagi kitang naaalala. Huminga ito ng malalim. Alam mo, pagkatapos na nangyari, nagdesisyon ako na ipaglaban yung nararamdaman ko para sa'yo. Handa akong iwan ang pagiging Jimenez para sa'yo, Lexi. Dahil ayoko maging parte ng kasalanan nila ng kasakiman, ng kapangyarihan. Kit, hindi ko alam. Ayoko na rin namang ipaalam sa'yo. Alam ko na magigilty ka at ayoko maramdaman mo yun kahit na kaunti. Dahil yung totoo naman, problema naman yun ni Dad. Ever since, handa akong iwan ang pinilito ko para ipakita sa'yo na kaya ko kahit walang impluwensya ni Dad ng pagiging Jimenez. At ngayon, okay na kami ni Dad. Nagkapatawaran na kami. At ang mahalaga, napatunayan ko ng sarili ko na may sarili akong prinsipyo, sariling kakayahan, sariling pangarap. Kinaya ko lahat, Lexi, para sa'yo. Isang marahang halik sa labi ang itinugon ni Alexis. So, okay na tayo? Okay na okay. Pabulong na sabi ni Kit. Wala na tayong kailangang isiping hahad lang sa atin, Lexi. Kaya ngayon, kung papayag ka, gusto kong makabawi sa lahat ng mga taon na nasayang natin. Gusto ko sanang gawin kitang Mrs. Alexis Santiago Jimenez. Napanganga si Alexis. Teka, ang bilis naman yata. Oh, well, hindi pa naman ngayon, of course. Gusto lang kitang bigyan ng heads up, kumbaga. Seryoso ka ba? Seryosong seryoso. Gusto mong malaman kung gaano ako kaseryoso? Tumas ang kilay niya at bago pa niya yun masagot, ay lumabas saglit si Kit at pagbalik nito ay kasama na nito si Billy at si Tito Emilio. Alexis, iya. Wala pa man ay napaiyak na siya at agad niya kapantiyuhin na matagal-tagal na rin niyang hindi nakikita. May bitbit pa itong maliit na pumpo ng bulaklak.
Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba may seminar kayo sa Cebu? Hindi ko pwedeng palampasin to eh. Congratulations, Alexis. Sobrang proud ako sa'yo sa mga na-achieve mo. Ito yung bagong talyer mo. Sigurado ako na nagtatatalo ng tatay mo sa langit sa nakikita niya. Pero tito, akala ko ayaw mo na makialam sa Alam ko na lahat. Nakangiti nitong sabi sabay tapik sa balikat ni Kit. Lumapit siya sa akin noong nakaraan linggo pa. Ginawa mo yon, Kit? Sa tingin ko, ito ng tamang oras. Gusto kong malaman yan totoo kung gaano ako nagsisisi sa kasalanan ni Dad. At sa totoo lang, Iha, sa tinagal-tagal, ngayon lang ako nakatagpo ng isang Jimenez na marunong humingi ng tawad at marunong magpakumbaba. At kung kaya niyang gawin yon, kung kaya niyang harapin ako ng diretsahan, siguro nga, panahon na para kalimutan ang hidwa ng pamilya natin. Ang tagal ko na rin galit. Pero ngayon nakikita ko na, you are not your father's sins, Kit. Lumapit ito kay Kit na inalahad ang kamay. Salamat, Iho. Maraming salamat din po, sir, sa pagkakataon. Hindi ko man may tatama lahat ng pagkakamali ng pamilya namin. Handa po akong gawin na lahat para makabawi. Gumiti si Emilio. Basta may papangako mo lang na alagaan mong mabuti ang pamangkin ko at hindi mo siya sasaktan. Pangako po. Aasahan ko yan. At Alexis, kung siya na talagang mapipili mong makasama sa buhay, hindi na ako kukontra. Basta't kapag may ginawa siya masama, kapag sinaktan ka niya o niloko ka niya, huwag ka mag-aatubiling isumbong sa amin, ni Bilog ha. Natawa, hindi lang siya kundi pati si Kit. Si Billy naman ay napa-thumbs up. Salamat po, sir. Baling ito kay Tito Emilio. Huwag mo na ako tawagin, sir. Tito na lang. Hinabig ni Kit ang baywang ni Alexis. Narinig mo yun? Tito na raw ang itatawag ko kay Tito Emilio. So, ibig sabihin nito, official na tayo? Official? May kinuha si Kit mula sa bulisan nito. Isang maliit na kahon na naglalaman ng 2 silver bracelet na may gear pendant na may nakaukit na Kit and Alexis. Hindi pa to engagement ring pero sabihin na lang natin na promise bracelet. Promise bracelet? Anong? Promise na someday magpapakasal tayo kaya wala ka nang kawala. Napangiti si Alexis. Grabe ha, hindi ko expected na ganito ka ka-sweet. Hintayin mo kapag mag-asawa na tayo, Lexi. Lalanggamin tayo sa sobrang tamis ko. Nang gabing yon, nanalo si Alexis bilang pinakamagaling na mekaniko sa bansa. Pero para sa kanya, hindi lang iyon ang kanyang napanalunan, kundi pati ang puso ni Kit at ang pagmamahal ng kanilang pamilya. At para sa kanya, iyon ang pinakamahalaga. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!